Gumising si Fang Yuan, isang tagalungsod, sa level na talentong pangkomandante. Ayon sa Survival Act, ang mga walang halaga ay hindi karapat-dapat sa mga yaman ng itaas na lungsod. Agad na alisin ang pag-aal, ibabalik sa hangganan ng ibabang lungsod, at magiging alipin habang buhay. Hindi. Subukan ulit. Tiyak na may mali. Ang aking lakas ng isip ay tiyak na higit pa rito. Anong silbi ng pagiging numero 1 sa mga nakaraang paligsahan? Ang E-level na komandante ay karaniwan, ang F-level ay paanglanggam. Ang basura mula sa ibabang lungsod ay dapat lamang bumalik at maging panggatong. 50 taon na mula nang lamunin ng mga halimaw ang ating tahanan. Ang sangkatauhan ay maaari lamang umasa sa mga babaeng gumising bilang mga mecha, at mga lalaking gumising bilang mga komandante na magkasamang lumalaban. Upang mapangalagaan ang huling lungsod. Mga antas, E-level. D-level. C-level. B-level. A-level. At S-level. Ang iba't ibang antas ang nagtatakda kung ikaw ay tao sa ibabaw o alipin sa ibabang lungsod. Isinugal ko ang lahat para makarating dito sa itaas na lungsod. Para lang ba maging langgam? Fang Yuan, ang iyong Liu Ruyan ay matagal nang sumama kay Ginoong Han. Siya ay gumising sa B-level na talentong pangkomandante. Dumating na ang campus BOT na sinalan. May magandang palabas na naman. Fang Yuan, nitong 3 taon. Ang tagal kong naghintay para makita kang mapahiya, ikaw na laging una. Salamat, sa paggamit ng level na ito, nanalo ako ng 1 beses. Talagang lubos ang panalo. Nakita na ng lahat. Ang kahihinat na ng isang taga-ibaba na nangangarap umakyat sa hagdanan. Xiao Yuan, itaas ang iyong ulo at mabuhay. Kailangan mong maging pinakamalakas na komandante. Ibinigay ng aking ina ang kanyang buhay para ipadala ko rito. Hindi para dumanas ng paghamak mula sa tulad mo. Kung ito man ang tadhana. Ang aking kapalaran ay nasa akin, hindi sa langit. Nadetect ang di pagkapatalong kaloobang lampas sa tuntunin. Nabasag ang mga kadena ng tadhana. Sa level na natatanging nakatagong pahintulot, Eternal War God, aktibo. Isang komandanteng may titulo. Isinilang ang isang komandanteng may titulo. Pagpalain ng langit ang lankang. Bilis, 100 taon na, ang pamana ng Eternal War God ay muling nagpakita. At sa loob pa ng ating dakilang Chia, mag-utos. I-activate ang pinakamataas na Dragon Protection Contingency. Lumalala ang sitwasyon sa Starfield Battlefield. Kailangan natin ang hinaharap na tabak na ito. Ako mismo ang susundo sa kanya. Opo, General. Matagumpay na na-activate ang Eternal War God System. Mga miyembro ng War Group, Core Permissions. Paglalarawan, wasakin ang batas na mundong ito, na isang mecha lang ang maaaring kontrata ng isang komandante sa buong buhay, sa bawat 5 level na pagtaas. May likas na kapangyarihan sa pagpigil sa mga unit na mecha. Ang bawat tabi ng makina, aking kama. Naunawaan ko ang diwa ng lahat ng bagay. Sinira ko ang mga batas na bakal. Ang kanilang dulo, aking simula lamang. Ginoo, bulag kami, hindi namin kayo nakilala. Tama, ang aming pagkahol, ituring ninyo na lang na aso. Estudyanteng Fang, hindi, mandirigmang Fang. Bahay, 1 bilyon, hindi. Buksan namin ang aming mga mapagkukunan para sa inyo. Hiling lang namin, sa pagsusulit sa huli. Atawanin ninyo ang aming paaralan, ang aming pangalan, nakasalalay sa inyo. Pangulo, labag sa patakaran. Ang pagsusulit. Hindi ba't kailangan maging taga-itaas na lungsod? Galing ako sa ibaba. Basura na eh. Wala akong karapatan. Ito. Sino ang naglagay ng patakarang ito? Lumabas. Ang salita ni Mandirigmang Fang ang tunay na batas. Fang Yuan, piliin mo ako. Estudyanteng Fang Yuan, ako ang piliin mo. Si ang makina ko, pang-atak, may masahe.
Kuya Fang, tingnan mo ako. B ang akin pantulong. At Kuya Fang, A ang akin mabigat na tangke. A ang depensa ng cabin ko. Matibay. Kahit anong gawin ninyo, kaya, pwersahan ninyo. Tumigil kayong lahat. Fang Yuan, kakaiba ang iset mo. Nagdududa ako. Gumamit ka ng bawal. Subukan natin sa harap ng lahat. Binibining na Lan, paano mo gustong subukan? Simple. Patakbuhin mo ang siyam na buntot ko sa harap ng lahat. Aaminin kita. Kapag hindi mo kaya, umalis ka sa itaas at maging alipin habang buhay. Hindi pantay ang pusta. Ako, alipin. Ikaw, isang pag-amin lang. Ano ang gusto mo? Kapag ikaw ang natalo, mula ngayon, tratuhin mo akong Panginoon. Tawagin mo akong Amo. Ano? Ikaw. Sige, tatanggapin ko. Pero huwag kang magsisi. Nakalock na ang siyam na buntot ko ng husto. Hindi mo magagawang patakbuhin iyon. Gawain, sakupin ang siyam na buntot sa pamamagitan ng pag-angkas ng walang paalam. Gantimpala, isang piraso ng alaala ni Nalan Kinsin. Tama yan. Ano? Takot ka na? Magsuko ka na ngayon habang maaga pa. Ang dami mong salita. Magilas, sino ang nagpahintulot sa iyong sumakay ng basta-basta? Umandar. Imposibleng magsara ang lock protocol. Walang cockpit na hindi ko kayang pasukin. Ako ang Eternal War God. Yang Miss Nalan, ang cockpit ng iyong A-level mecha girl. Talagang hindi nabigo sa reputasyon, malambot at basa, ang pakiramdam ng kontrol. Sorry. Tumahimik ka, walang hiya kang bastos, lumabas ka. Agad mula sa aking katawan. Lumabas ka sa aking mecha. Lumabas, hindi ba't ikaw ang nagpilit sa akin na pumasok para patunayan? Seryoso akong nagsusuri ngayon. Ang bawat parameter ng iyong performance. Tumigil ka, huwag kang kumilos ng basta-basta. Doon. Dito ba talaga sensitibo, mukhang? Ang mecha ng Young Miss ay mayroon ding mga lihim na kahinaan. Huwag tumingin, huwag mong tingnan ang mga datos na iyon. Fang Yuan, inuutusan kitang tumigil. Utos, ngayon, sino ang tunay na may-ari dito? Tigil, tigilan mo, pakiusap, hindi ko na kaya. Kanina matapang ka pa, ngayon humihingi ka na ng tawad. Nalantingsin, tapos na ang laban. Oras na para tuparin mo ang tayaan. Panginoon. Hindi marinig mga kaklase sa plaza, naririnig niyo ba? Hindi marinig. Panginoon. Ito pa lang ang simula, sa hinaharap, matuto kang makinig. Ang kanyang kayabangan ay nagmula sa trauma ng pagkakait ng pagmamahal mula sa kanyang pamilya noong bata pa siya. Nabuo ang kanyang depensa sa isipan. Yun pala ay isang kahabag-habag na kulang sa pagmamahal. Kawili-wili. Sa tingin ko, tulad ng sinasabi, walang pagkakaibigan kung walang away. Si War God Fang at si Miss Nalan ay talagang magkatugma. Bakit hindi na lang kayo mag-contract at gawing isang magandang kwento? Makipag-contract sa gago na ito, ngunit ang kanyang nakakainis na psychic power. Bakit ako? Hindi. Nalan Kingsin, magising ka. Hindi ako sang-ayon. Commander Huangfu, anong hangin ang nagdala sa inyo rito? Mahigpit ang labanan sa harap, personal pa kayong dumating. Mabuting binata. Talagang karapat-dapat. Ikaw ang Eternal War God na hindi lumitaw sa ating Griatia sa loob ng 100 taon. Bakit mahigpit ang labanan sa harap? Dahil ang mga alon na mutant beasts ay mas malakas kaysa sa nauna. Ang mga hamak na bansa tulad ng Japan at Amerika, lahat ay nakatitig ng masama sa ating Griatia. Sa oras ng pagkalipol na ito, kailangan talaga ang iyong espada para sa bansa. Patayin ang mga halimaw at palakasin ang ating bansa. Sapat na ang salita.
Fang Yuan, ito ang lahat ng class Ace na mesh girl ng aming militar. Pumili ka ng gusto mo. Pagkatapos ng joint exam, direktang bibigyan ng ranggo at sasamahan ako sa pagharap sa pambansang krisis. Ipagtanggol ang dakong Chia. Militar, Class Ace, direktang bibigyan ng ranggo, siya. Umaabot na pala siya sa ganitong antas. Maganda ang militar, pero hindi ito ang tanging pagpipilian. Tama ang sistema, komplikado ang relasyon sa militar. Hindi magandang estratehiya ang mag-bind ngayon at Sir, gusto kong maglingkod sa bansa, pero Anumang hiling mo, sabihin mo lang. pwede bang palitan ng batch? Ano? Ni hindi niya gusto ang S-Class Ace ng militar, ako pang A-Class. Fang Yuan, nagdulot ka na ng gali sa lahat. Mas mabuting walang mapili kaysa sa basta-basta. Ang aking mecha, dapat ang pinakamagaling. Akala niya ay kompromiso lang ang class mecha. Baka, sa Nine-Tailed Fox, siya asinalankinsin ay. Kaya pala, tumanggi siya sa militar, baka. Naakit na siya sa akin. Fang Yuan, sa totoo lang, ikaw ay. Sa huli, tayo ay. Dalawang magkaibang mundo. Class na basura na si Chiyuyan, ayon sa batas. Agad na palayasin sa Zhicheng. Hinding-hindi na makabalik. Nakikiusap ako sa inyo. Hayaan ninyo akong bumalik sa dormitoryo. Nandyan pa ang mga gamit ng nanay ko. Kukunin ko lang at aalis na ako. Si Chiwian yan. Nakikiusap ako sa inyo. May utang na loob ako sa kanyang ina. Huwag. 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 Babala, nakadetect ng labis na bihirang residue ng Dragon Emperor Law. Lubos na inirekomenda na agad na mag-contract ang host. Ano? Is-class potential, Dragon Emperor Law. Nagbigay ng pinakamataas na antas ng babala ang sistema. Ang pinagmulan ng batang ito. Ay magiging pinakamatibay na pundasyon ng iyong Eternal War Group. Sabi ko, bitawan mo siya. Huwag kang matakot, Yuyan, mula ngayon. Hindi ko nahahayaang hamakin ka ng sinuman. Fang Yuan. Ang iyong kapalaran, tayong dalawa ang magbabago nito. Ako, si Fang Yuan, sa ngalan ng Eternal War God. Kontrata kay Chiyuyan. Paano ito nangyari? Fang War God, pag-isipan mo muna, siya ay class. Sisira nito ang iyong college entrance exam. Fang Yuan, para sa isang walang kwentang tao. Nailabas ang hidden mission, Dragon Emperor's Descent. Contract established. Simula ng pag-alis ng Bloodline Seal. Huwag kang matakot, Yuyan. Yuyan, mula ngayon, ako na ang bahala sa kapalaran mo. Hindi ka walang kwenta. Isa ka lang maruming perlas, karapat-dapat na alagaan. Nabaliw ba si Fang Yuan ng mag-awakin? Pinoprotektahan ang Frank na walang kwenta. Akala mo kung sino? Akala mo ba, Srang Commander ka? Makakagawa ka ng ginto. Fang Yuan, magdudusa ka sa katangahan mo. Sa entrance exam, tingnan natin kung paano mo gagamitin ang walang kwentang ito sa Monster Nest. Ang pangalang War God mo ay isang katatawanan. War God Fang, pag-isipan mo. May oras pa para umatras. Kahit si classmate Nalan, o ang Srank Mecha Girl na military. Pwede kang pumili kahit alin. Classmate Fang, mataas ang sensitivity ng mecha ko. Mahirap kontrolin. Huwag na lang. Kahit maging alila ko, ayos lang. Ayokong maging pabigat sa'yo. Yuyan, damhin mo. Tanggapin mo. Maniwala ka sa sarili mo. Ang natutulog na lakas sa katawan mo, mas malakas pa sa iniisip mo. Xiao Yan, mainit ang init. Parang may gigising sa katawan ko.
Ano itong pressure? Natatakot ang mecha ko. Isang daan at pito. Nakadetect na hindi ma-analyze na supreme energy reaction. Lampas na sa rank assessment range ang energy level. 107. Nag-aalerto ang mecha core namin. Ito'y purong primordial dragon aura. Totoo pala ang nakasulat sa lumang aklat. Hindi naputol ang lahi ng Dragon Emperor. Dragon aura, Fang Yuan. Hindi mecha ang ginising mo, kundi isang natutulong alamat. Fran? Ito ang Fran? Anong halimaw ang pinagtawanan natin kanina? S-rank Dragon Aura. Pinagmamagandang loob ko pa siyang pagsilbihan. Ako, Pinagpala ang lankang. Maligayang pagbabalik, Long Yuan. Kailangan ng hangganan ng Dacia ang lakas mo. Xiao Yuan, parang kaya kong gawin ang lahat. Tama. Ngayong araw, ipakita natin sa lahat. Yuyan, tayo na. Xiao Yuan, siguradong mahal ang bayad dito. Okay na sakin ang ordinaryong training field. Ayokong gumastos ka ng malaki para sakin. Yuyan, makinig ka. Ikaw ay Long Yuan. Ang kasama kong makikipaglaban sa hinaharap. Ang chief ng aking Eternal Legion. Karapat-dapat ka sa pinakamabuti. At saka, ito'y ibinigay ng principal sa akin ng nagmamakaawa. Sayang kung hindi gamitin. Xiao Yuan, hindi kita bibigyan. Na-detect, tumaas ang compatibility ng host at Long Yuan. Nakaload na ang pangunahing Dragon Soul Resonator, ang eksklusibong enhancement module ng Long Yuan. Epekto, positibo 20% stability sa koneksyon ng mental energy. Positibo 15% efficiency sa pagpapadaloy ng enerhiya. Na-unlock ang collaborative skill para sa dalawang tao, Dragon Shadow Flash. Epekto, pumipintig sa pinakamataas na bilis sa loob ng maikling panahon. Naghulog ng mga phantom image para linlangin ang mga kaaway. Ayos may dagdag na reward pa sa pagtaas ng compatibility. Solid ka, system bro. Fang Yuan, nandito ka nga. Dalhin mo ang Long Yuan mo para sa huling preparasyon. Pero ang potensya ng mecha ay hindi katumbas ng kakayahan sa tunay na laban. Kung walang systematic debugging at high-level coordination. Kahit sis class, baka hindi maipakita ang kalahati ng kapangyarihan nito. Hindi biro ang joint exam. Yuyan, may lamok bang mainay? Huwag mo siyang pansinin, pagsimula na tayo sa debugging. Fang Yuan, hindi ako nandito para makipag-away sa'yo. Maaari akong magbigay ng pinakamataas na antas ng mecha debugging data ng pamilyang nalan. Maaari pa nga akong maging simulation opponent ninyo. Tutulungan kitang magsanay sa tunay na laban sa kondisyon na pagkatapos ng joint exam. Bibigyan mo ako ng patas na pagkakataon para makipagkumpetensya para sa posisyon sa battle group. Xiao Yuan, mukhang totoong tumutulong si classmate na Lan. Tumutulong. Gusto mo lang mangolekta ng data ng Long Yuan, di ba? Pero kusang nag-alok kang maging sparring partner, okay lang sa akin. Ikaw, huwag kang magsalita ng walang basihan. Kanina lang, natatakot ako na baka hindi mo makontrol ang Long Yuan sa joint exam. At mapahiya tayong lahat sa eskwelahan. Mabuti ang loob ko, pinagmumukha mo akong masama. Detalye, ang Eternal War God, magiging kontento ba sa isang mecha lang? Panahon na para ipakita ang tunay mong kakayahan. Detalye, i-connect ng sabay ang Ju Yuan at Ju Weihu. Hayaan mong maranasan na mayabang ngayong miss ang tunay na overlord. Reward, isang piraso ng mecha repair agent. Malaking pagtaas sa submission level ni Nalan Kinsin. Matigas ang ulo. Hayaan nating ang katotohanan ang magpaluho sa'yo. Xiao Yuan. Bastos, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ito, pwede ba talaga to? Huwag kang ma-distract. Simulan na ang mental synchronization. Tigilan mo. Ang mental energy mo. Paano mo nagawa? Pilitang pinalampas. Yang Miss Nalan. Mukhang sobrang aktibo ng resonance points ng mecha mo, Ikaw manyak ka. Huwag mong hawakan doon. Yuyan, kaliwang harapan, bato, Dragon Emperor's Claw. King Sin, kanang pakpak, scatter, Tager fire cover. Ako. Hindi ko makontrol. Masyadong malakas ang mental energy mo. Classmate na Lan, mag-focus. Sundin mo ang guidance ni Xiao Yuan. Mukha yata ang kabinang mecha ni Yang Miss Nalan.
Kailangan pa nating magsanay ng husto. Ganyan ka lang kahina sa mga ganyang istorbo. Hindi na kaya. Sobra na. Sumusuko na ako. Tigilan mo yan. Fang Yuan, ikaw na ang panalo ngayon. Una na ako. Tumakbo pagkatapos manuntok. Parang nakalimutan mo ang isang patakaran, di ba? Amo. Alam nyo ba? Ang magandang-maganda ang paligsahan ng mga kolehiyo ngayon. Hindi lang sikat na Wind Empress ang narito. Si Willia ang proctor at ang Fireglaze High School ay naghahanda na para magdeklara ng digmaan sa Lankang. Naalala ko, may lumabas na S-class na commander sa Lankang, di ba? Saan naman kumuha ng tapang ang Fireglaze? Magaling nga ang S-class na commander. Pero estudyante pa rin siyang baguhan. Hindi makakaya ang dami ng A-class sa Fireglaze. Ikaw pala ang title commander na yon. Parang wala namang kakaiba sa'yo. Kahit paano, mas magaling ako kaysa sa inyo. Mga isda't hipong hindi man lang umabot sa S-class. Gusto mo bang mamatay? S-class lang yan. Hindi ko akalain na naging Eternal War God si Fang Yuan. Siguro, hindi tama ang pinili ko. Sa pagsunod lang kay Hanky Hunting, ako'y magkakayaman. Fang Yuan, ganito ka pa rin pala, mukhang mahirap. Ano naman kung mataas ang awakening level? Kayang-kaya mo bang mag-alaga ng mecha? Si Qianting Ji ay tagapagmana ng Han Corporation. May isip mo ba kung gaano siya kayaman? Hindi ako tamad ng maasa sa magulang, kaya hindi ko naisip. Ikaw, Tahimik. Sage. Ang lakas ng pressure. Si Weirlia, hindi pa siya nakipag-contract ng commander bilang Max Blow Genius mula sa Upper City. Naglakbay siya sa Alien Beast Star Domain ng mag-isa. At sa loob ng 3 taon, walang nakapagpabagsak ng kanyang exam record. Talagang nangunguna siya. Ang kanyang mukha'y malaming. Ang katawan ay kahanga-hanga. Hindi ko alam kung karapat-dapat ba akong magtagumpay sa kanya. Sa exam na ito, pagpatay sa Alien Beast ay ibabase sa performance. Lahat ng taga Lower City, kusang umalis sa exam. Ito ang huling payo ko. Kung walang suportang resources, ang tinatawag na commander talent at mecha potential ay parang panaginip lang. Ang pag-alis ngayon, ang huling pagrespeto sa inyo. Dapat matagal nang umalis, sinayang mo ang pwesto. Teka, Ikaw, yung taga-baba na sikat ngayon. Pwede ka namang sumali. Examiner Weirlia, itinaas ko ang kamay ko. Hindi para sa sariling pribilehiyo, ang kahulugan ng pagsusulit na ito. Ay hindi ba para sa lahat ng may pangarap? Bigyan ng patas na pagkakataon. Kung dahil lang sa pinanggalingan, tiyak na wala tayong kinabukasan. Ang tinatawag na hagdanan ay laruan lang niyong mga taga-itaas para sa sariling aliwan. Kaming taga-baba, hindi ipinanganak para maglingkod kaninuman. Ipinanganak kami para baguhin ang sariling kapalaran. Mga kababayan sa baba, kung tayo mismo ang susuko, talagang wala ng pag-asa. Ngayon, nakatayo ako rito, si Fang Yuan, para sabihin sa lahat ang ating kapalaran. Tayo ang magpapasya. Bumalik, kunin ang karapatan nyo. Harapin ang hamon na para sa inyo. Tama si War God Fang. Nababaliw ba si Fang Yuan? Naglakas loob siyang sagutin ang Wind Empress ng harapan. Kahit gawin mo yan, hindi mababago ang nakagisnang katotohanan. Pero magagawa kong maging ako'y nasusunog sa damuhan, sabihin ko sa'yo. Walang sinuman ang dapat mawalan ng pag-asa. Anong karapatan mo? Dahil ako ang Eternal War God Fang Yuan. Sa pagsusulit na ito, sisirain ang record ng kapatay na ginayo mong Weirlia at iningatan ng maraming taong walang makabasa. Ano sa tingin mo? Pusta tayo. Paano kung hindi mo magawa? Huwag nang humawak ng mecha at magbitiw sa posisyon bilang commander. Fang Yuan, talagang nababaliw ka na. Ang kalaban mo ay ang Wind Empress na matagal nang nasa digmaan. Anong panalo ang maibibigay ng isang batang tulad mo? Hindi ko inakala na ganito kalaki ang kayabangan mo. Si Weirlia iyan. Wala kang pag-asang manalo. Xiao Yuan, pag-isipan mo, hindi ito laro. Maniwala ka sa akin, hindi ako natatalo. Talagang nakakatuwa ang kayabangan ng Eternal War God. Sige, tatanggapin ko ang pustahan.
Ako si Weirlia. Kung talagang mababasag mo ang record ko, kahit anong hiling, pwedeng ipagkaloob sa iyo. True sight ay, simulan. Gusto kong malaman ang tunay na kakayahan ni Weirlia. SS Assault Mecha, mapagmataas at malakas. Bago ang coating sa cockpit, hindi pa nabubuksan, nagnanais masakop. Kawili-wili, mukhang ang examiner na ito. Hindi naman pala ganun kalamig at matigas ang loob mo sa totoo lang. Ang yabang mo naman, Xiao Yuan. Unang beses pa lang namin makasama sa laban. Paano namin malalampas yung record nila? Ngayon, dapat kayanin mo to. Ang landi mo naman. Chay, papasok na ako. Huwag kang mga pangapa. Pasensya na, diretso na tayo maghanap ng mga halimaw. Ang weird, hindi naman ito unang beses na nag-deep connect. Bakit ngayon sobrang lakas ng energy? Para bang? Sandali, Xiaoyan, tingnan mo sa harap. May panganib. Huwag kang matakot, akala ko ba mahirap? Ngayon, ibubuhos ko na lahat ng lakas ko. Hala, ulit pa. Sige, pero dahan-dahan lang ha. Mga taga Lower City, wala namang silbi, naghihingalo pa. Ano? Mahigit 4 na raang halimaw. Alam mo, noong araw, 2 araw akong hindi natulog. 100 halimaw pa lang ang nahuli ko. Yung style niya ng laban, hindi pang baguhan. Anong klaseng halimaw ba to? Kung ganito ang magpapatuloy, ibig sabihin ba? Sige, kahit anong hiling mo, record lang yan. Anong ikinagagalak mo? Isang estudyante lang yan. Hindi naman yan maglalakas loob na humingi ng sobra sa akin. Babala, hindi rehistradong mecha, antas ng panganib, Nakilala ang pinagmulan ng signal, mga natitirang kasapi ng Red Scorpion. Ang kulit nila. Command Center. Ito si Weirlia. May basura na pumasok sa exam area, lilinisin ko. Ihanda ang medical team. 2 oras na si Xiaoyan. Pakiusap, pahinga muna ako. Pasensya na, Yuyan, tatanggalin ko na ang psychic link. Si Fang Yuan naman talaga. Unang araw pa lang, ang lakas na. Ang skill level ng Dragon Abyss ay 10 na. Dagdagan ang miyembro ng squad. Kung ganito, baka makabuo pa tayo ng isang hukbo. Ang layo na pala ng narating natin. Saan na to? Tingnan mo. Ang laki ng ingay, anong nangyayari? Alam ko, pero Xiao Yuan, pwede bang tumayo ka muna? Yuyan, highest alert, may malakas na energy reaction sa ilalim. Zero 6, ikaw si Weirlia. 06, anong nangyari? Bakit ganito? 06. Bilis, umalis na tayo. Maraming wanted ang pumasok. Nagkamali ako. Lumabas kayo sa exam area. Empress of the Wind. Panahon na pa magbayad ka sa pagkasira mo sa negosyo ko ng potion. Magtago ang lahat. Simulan na ang pangangaso. Hulihin siya. Nakatakas ako. Gusto kong tawagan ang militar, pero hinaharangan ng Red Scorpion ang signal. Fang Yuan, ikaw ang magmamaneho ng Long Yuan. Magmadali pabalik sa lungsod at magulat sa mga nakatataas. Ikaw? Ako ang magpapatagal, masagip man lang ang kahit isang estudyante. Siguro ako. Alam ko ang gusto mong gawin, pero imposible yun. Lahat ng mecha ng Red Scorpion, may class defense module. Kahit ang unmodified na Long Yuan, walang markang maiiwan. Tanging ang class attack module ng Wind Empress ang makakapasok sa kanila. Pero ubos na ang durability ko. At marami sila, mahirap akong makipaglaban mag-isa. 06, may paraan ako para maayos ang durability mo. 06, sasabay ako sa'yo. 06 laban sa Red Scorpion. Sa tulong ko, walang problema. Lower City, intindihin mo muna ang sitwasyon. Huwag ka nang magulo. Una,
ang durability ng mecha ay unti-unting bumabalik lang. Pangalawa, ikaw ang magmamaneho sa akin, hindi ka pa nakakapasok sa labanan. Kapag naipit ang cockpit door, puputulin mo na lang ang buntot mo para makatakas. Wala akong oras sa iyo. Bata, talagang hindi ko papayagan. Ang maruming taga Lower City na pumasok sa cockpit ko. Magmadali ka nang bumalik sa lungsod. Huli na. Hindi ko na matiis ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Palagi kang may kinikilingan. Bahala ka. Ang taga Lower City talaga, hindi kayang umasenso. Kahit isa kang certified commander, alang pag-usapan dito, 05. Trigger mission, lupigin si Wealia. Si Wealia ang magiging pangalawang miyembro ng iyong warband. Na kung ganon. System, gumamit ng mecha repair potion. Ano ang gagawin mo? Inayos mo agad ang mecha ko. Ngayon, ramdam ko ang lakas. Teka, may iba pa. Ang laki ng spiritual power. Naku, nakalabas ng hindi sinasadya. Marami ng pinagdaanan pero bago pa rin ang cockpit. Maging ang tornilyo ay makintab. Ikaw, maruming taga Lower City, paano ka nakapasok? Lumabas ka. Ito, ang cockpit. Unang beses kong makapasok mula sa ganitong anggulo. Fang Yuan, naglilikot ka pa. Maniniwala ka bang papatayin kita? Pasensya na, examiner, kasalanan ko. Huwag mong sisihin si Fang Yuan. Ano, may isa pang tao. Ganito ba ang pilit na pagkonekta? Ito ba ang lakas ng Eternal War God? CJ, tao ng Lower City, alisin mo na agad. Fang Yuan, i-transfer mo na sa akin ang kontrol sa pagmamaneho. Hindi na ito larong kambata. Nakuha ko na halos lahat ng bantay sa labas. Ngayon mo lang sasabihin to. Nakakainis na Lower City dweller, ang lala ng mental energy mo. Ginagawa mo akong ganito. Hindi ko na talaga matiis, ang sakit-sakit eh. Fang Yuan, hindi mo naiintindihan. Maliliit na laban lang yan. Ang haharapin mo ay si Hihu, ang leader ng Red Scorpion. Mabagsik at napakatuso ng taong to. Gamit ang pangalan ng pag-ahon ng Lower City, nagkakay siya ng maraming fanatikong tagasunod, nagnanakaw ng gamot mula sa Upper City. Sabi niya ibibigay sa mga nangangailangan. Pero karamihan, ibinebenta niya para sa sariling bulsa. Hayop na kumakain ng dugo ng tao. Kaya, ano ang balak mo? Kaya mas kailangan akong kumilos. Di ba malinaw na sinabi ko kanina? Baguhan ka lang, hindi ka nga tunay na kawal. Paano mo haharapin ang mga masasamang to? Eh ikaw, batang kawal na sanay na sa digmaan. Wind Empress na walang talo sa Starfield Battlefield. Kanina ka lang talo ng talo. Na-recover na ang durability, kinontrol kita at natalo ang ilang Red Scorpion match. Akala mo kaya mo na ulit? Medyo magaling nga tong taga Lower City. Ang lakas ng mental energy niya, parang gusto mong sumuko at yumukot. Tigil muna kayo, may ginagawa si Hihu. Yun, bomba. Ang daming espesyal na bomba. Huwag nang magsalita mula ngayon. Ang panuntunan ko ang masusunod, Weirlia. I-relax mo ang katawan mo, hayaan mo akong magkontrol. Ngayon, ako si Hihu ng Red Scorpion. Magsasalita para sa aking mga kasama. Isusumbong ko ang kalupitan ng Upper City. Mga ginut prinsesa ng Upper City. Ito na ang huling sayaw ninyo sa buhay. Mga kababayan sa Lower City, huwag kayong malungkot. Ito'y sakripisyo para sa dakilang layunin. Paibagsak ang tiranya ng Upper City. Pumatay para tumigil ang pagpatay. Bayaran ang dugo ng dugo. Mga baliw talaga. Wala na tayo, mamamatay tayong lahat dito. Mag-self-destruct si Heyu. Ano ba yan? Mukha lang siyang baliw, pero talagang matalino. Di niya basta-basta itatapon ang grupo na hirap niyang itinayo. Baka naman, wala talaga siya rito. Ang aking si Ochichi. Ang talino mo talaga. Nakablock ang signal, isa lang ang posibilidad. Pinagmamasdan niya ang lahat mula sa malapit. Yuyan, kailangan kong magmanman ka sa labas. Hanapin ang bakas ni Heyu, ngunit tandaan. Mababa ang iyong tibay, umatras ka agad kapag may labanan. Kopya, tiyak kong gagampanan ang tungkulin. Weirlia, naging kritikal na ang sitwasyon. Kailangan natin samantalahin ang pagkakataon. Agawin ang remote control mula kay Heyu. Paano kita matutulungan? Huminga ng malalim, kukunin ko na ang iyong cockpit. Tibayan mo, kailangang tibayan mo.
Hindi pwedeng mapahiya tayo ng tagalungsod na ito. Bakit biglang ganito? Hindi na kaya, hindi na mapigilan. Hindi ito patas. Bakit tayo ang magdadala ng kapalaran ng iba? Wala tayong kasalanan. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pumili ng kinatawan na hahamon sa akin. Panalo buhay, talo kamatayan. Si Fang Yuan lang ang makakagawa nito. Pero hindi alam kung nasaan si Fang Yuan, kung hindi. Hindi nyo ba ako gustong ipadala? Kuya Qianting, ikaw lang ang first level commander namin dito. Wala si Fang Yuan. Walang kwentang commander. Iyak na nagtatago sa sulok. Commander pa, nasaan na kapag may problema? Ang ganda ng sinabi bago ang pagsusulit, ipaglalaban tayo, ngayon. Eternal War God, isang katatawanan lang. Talagang hindi kayang gawin ni Fang Yuan, kahit may kakayahan na. Ganun pa rin ang pag-isip ng daga mula sa ilalim. Halika Ruyan, oras na para tumayo ako. Pagkatapos nating patayin ang mahigit 20 halimaw. Walang dahilan para hindi natin matalo si Hihu. Hihu, dilatan mo ang iyong mga mata, ako. Ganito lang ang lakas mo. Huwag ka nang magpahiya, basura. Basura. Naisa-shot pa nga si Han Qianting. Tapos na tayo, wala na tayo. Mamatay kayong lahat. Ano? Sino? Siya. Siya, Weyelia, ang rina ng hangin. Maliligtas na tayo. Nakalabas na tayo. Hindi na ba tayo magmamanman? Nagbabago ang plano, ang pinakamahalagang bomb remote control. Nawasak na niya ang natitira, di na dapat katakutan ang mga match. Nakabalik ka pa? Anuman ang ginawa mo? Walang saysay yan. Fang Yuan, umiwas ka. Tumahimik ka, manood ka. Anong nangyari? Nagkakamali ba ako? Queen of the Wind, kaya mo yan. Ang bilis ng reaksyon. Talagang batak na si Weyelia. Di ko alam kung saan kumukuha ng tapang si Fang Yuan. Makipagsugal sa kanya. Huwag kang maglaro-laro. Weyelia, lumabas ka ngayon din. Fang Yuan, dahan-dahan, nasa loob ng cockpit. Nagwawala ang psychic energy mo. Huwag kayong magmadali, kayo naman ang susunod. Siya, di ko pa nakikilalang ganyang tao mula sa lower city. Ang psychic energy niya, parang dagat na walang hangganan. Anong nangyari? Isang saglit lang, wala na ang mga kalaban. Nabuhay tayo. Pa kay Weyelia. Mabuhay ang Queen of the Wind. Mali, di pa tapos to. Sa huli, si Queen of the Wind pa rin ang sumagip sa atin. Ganito ang gusto kong maging. Ito ang dapat kong gawin. Para baguhin ang kapalaran natin to. Yung mayabang na nag-aakalang war god, malamang nahihiya na ngayon. Siyempre naman, yung sikat na commander. Baka natatakot na ngayon. Naghihintay na lang ng resulta ng exam. Xiao Yuan, wala akong nakita kay Hihu sa labas. May mali, siguradong may mali. Kaya, isa na lang ang paraan. Ano nang gagawin mo? Di mo gagawin yan sa harap ng maraming tao. Lalabas ka mula sa cockpit ko. Bitawan mo ako. Dito ang panahon para diyan, delikado pa. Di pa ligtas. Mga tanga, di nyo inakalang makakapasok ako, no? Dapat matagal nang iniwan ang Red Scorpion. Sapat na ang pera ko. Mabuhay na pa ang hari sa Upper City. Yun ba? Paano? Bakit nandoon siya? Fang Yuan, lumabas mula sa cockpit ni Weyelia. Si Fang Yuan ba ang nagmamaniho? Si Queen of the Wind ang sumagip sa atin. Tapos sinabi pa natin yon. Kung duwag at taksil siya. Bakit niya sinabi yung matapang niyang salita bago ang exam? Si Fang Yuan talaga. Paano? Si Fang Yuan pala ang gumagawa ng lahat. Impossible. Talagang naawa si Weyelia. Pinayagan lang siyang magtago sa loob ng cabin. Isipin ninyo, isang baguhan na hindi pa nakakapasok sa labanan. Paano niya nagawa yung mga galaw kanina? Paano nangyari yon? Lalaki si Heihu. Walang nakitang kakaiba sa totoong mata. Subukan mong gamitin lahat ng mental power mo para mag-imbestiga. Pero baka masira ang utak mo. Huwag mo akong isipin, delikado si Heihu.
Kailangan sirain. Simula kanina, nakatayo lang diyan si Fang Yuan, hindi nagsasalita. Ano na namang pambobola ang gagawin niya ngayon? Huwag mong isiping makakalusot ka sa hindi pagpapaliwanag. Kanina, may duda pa ako. Ngayon sigurado na. Duwag lang siya, nagtatago sa... Nahanap na. Weirlia, attack. Kamusta kayo? Ito ang tunay na hihu, nagtatago siya sa mga tao. Si Fang Yuan ang nakadiskubre. Ginamit niya ang malakas niyang mental power. At, kanina, kinontrol pa niya ang Queen of the Wind. Ibig sabihin, talagang si Fang Yuan ang nagligtas sa atin. Impossible. Ako ang tumayo para sa inyo kanina. Hindi totoo yan. Talagang duwag siya. Si Xiao Yuan ang nagpakahirap para iligtas kayo. Tapos nagududa pa kayo sa kanya. Ang sama ninyo. Maliit na bagay lang yan, kahit sino gagawin yan. Fang Yuan, Huwag kayong lumapit. Fang Yuan, Fang Yuan. Eternal War God. Nakakaintes. Pero malayo pa yan para masakop ako. Kung ganun pala ang lakas ni Fang Yuan, nanalo ba siya sa pustahan sa examiner? Ano ba yan? Yan pa iniisip mo. Tapos na ang exam. Pumila kayo ng maayos. Babalik na tayo sa lungsod. Mali ba talaga ako? Naging lalaki ka na bang hindi ko na maabot? Ayoko. Patutunayan ko sa'yo. Hindi ako basta magandang babae. Abutin ko rin ang taas mo. Hintayin mo, Fang Yuan. Tama ang pinili ko. Tiyak na hahangaan mo ako. Ito ang huling video mula kay Hihu. May sasabihin ba kayo? Nalaman ko, Fang Yuan ang pangalan niya. Sikat na commander ngayon, Eternal War God. At taga-slums siya. Tumigil kayo. Kailangan namin ng ganoong talento sa rebelyon. Dalawang pagpipilian lang. Pagsamahin o gawin ang lahat. Para patayin. Congratulations, Fang. Nakapasok ka pala kasama si Chi. Sa First Academy, sobrang layo ng scores ninyo. Ipinagmamalaki ka ng military department. Grabe, tong matandang fox may kailangan daw sa akin ngayon. Ano kaya? Tapos na yung mga papuri. Fang Yuan, maghanda ka. Fang Yuan, Ang daming zero, dati ko lang to nakikita sa... tumigil ka. Dahil sa Red Scorpion incident, tinutukan ka na ng mga international crime syndicates. Akala ko kung ano na. Yun lang. Hindi ba kayang ayusin yan ng military department? Hindi namin kayang ayusin. Paano nangyari yun? Kahit ang military department hindi kaya. Ang mga crime syndicates pa ang langaw, hindi mo mapigilan. Ang tanging solusyon ay maging malakas ka mismo. At kasama rin siya dito. Baka naman. Tama. Siya ang susunod mong misyon. Habang nag-aral ka sa First Academy para lumakas, kailangan mo ring protektahan siya ng palihim. Hindi ba ako dapat yung protektado? Ikaw as sinalangkinsin, ay mahalagang bahagi ng plano. Malaki ang interes sa inyo ng mga crime syndicate, at gagamitin ng military department ito para mahuli silang lahat. Siya. Yung magaspang na hires ng Nalan Group. Huwag mong maliitin ang Nalan Group. Sa Great Chia, malaki ang kontribusyon ng Nalan Group. Nalaman namin, nakukidnapin ng crime syndicate si Nalangkinsin sa loob ng 1 buwan. Para pilitin kaming isuko ang mass destruction weapon na Juijing. Kung mapunta sa kanila ang Juijing, magiging impyerno ang Great Chia. Hindi natin kayang isipin ang mga mangyayari. Kaya kailangan kong maging pain. Protektahan siya. Nang hindi nahalata ng crime syndicate. Tama, Fang Yuan. Ito ang aming hiling, maging aming special agent. Ipagtanggol ang bansa, pigilan ang pagkalat ng armas. Tutulungan ka ni Weirlia. Code siyang 527, Codename Commander. Eternal War God, Fang Yuan. Handa ka bang yalay ang sarili mo? Pa sa mga mamamayan ng Great Chia? Handa ako. Ayoko. Bakit ako ang mag-adjust? Hindi pwede. Dapat ako ang boss mo. Ako ang mag-utos sa'yo. Mukhang kailangan kong higpitan ang babae na to. Ano ang ginagawa mo? Sabi ko, Weirlia. Nakalimutan mo na ba ang ating pustahan?
Pagkatapos, tiningnan ko ang score. Lampas na lampas kita ng ilang beses, Dito sa headquarters ng militar, huwag kang magkakagulo. Simple lang ang hinihingi ko. Kailangan ko lang ikaw makipagkasundo sa akin. Maging miyembro ng aking war party. Impossible. Paano ako makikipagkasundo sa isang estudyante? Sa isang batang lalaki? Ako si Weirlia, ang rina ng hangin. Hindi ka naman siguro sorlo, sir. Sino ang Sorlo, sir? Hindi pwede. Di ko pwedeng hayaang makontrol niya ako. Sa totoo lang, Xiao Yuan, tignan mo, mas matanda ko sa'yo ng ilang taon. Marami namang magagandang babae sa labas. Bakit ako pa? May sweet girl na ako sa war party ko. Kuya Fang Yuan. Naiintindihan ko na ang iniisip niya. Mahalaga pa rin sa kanya ang pride. Kung ganon, Sandali, hindi mo ba gustong? ayaw tumanggap ng pagkatalo, ang dami pang dahilan. Kailangan talaga kitang kontrolin ng maayos. 06, huwag dito. 06, makikipagkasundo ako sa'yo. Makikipagkasundo na ako, okay? Pero huwag mong sasabihin sa iba. Maraming babaeng opisyal dito sa headquarters ang humahanga sa akin. Kailangan nating mag-ingat palagi. Kung ganon, kailangan kong gumamit ng ibang paraan. Ito lang ang hiling ko, pakiusap. Ang gusto ko ay buong pusong pagsunod niya. Bakit parang ako pa ang masama ngayon? Sige, sa ngayon, pagbibigyan kita. Weirlia, tignan natin kung paano kita unti-unting masusupil. Binabati kita. Rina ng hangin na si Weirlia ay naging pangalawang miyembro ng iyong war party. Apos na ang misyon. Kinakalkula ang gantimpala. Level ng Rina ng hangin panandang pandagdag 1. Lahat ng kakayahan ay pinalakas. Hala, bakit may pumutok na enerhiya sa katawan ko? Nagings level na pala ako. Teka, Fang Yuan, huwag muna kumilos. Sobrang ingay. Xiao Yuan, parang ang daming taga-Upper City. At ang kanilang psychic energy. Ay umaapaw. Ibig sabihin, walang sinuman dito ang below's level. Paano nakapasok ang dalawang asong taga-lower city? Dapat ba'y ang top score lang ang makakapasok sa first academy? Sino ang nag-supervise ng exam? Nagdaya ba kayo? Ako ang nag-supervise ng exam, may problema ba? Wala pong problema. Paano ako makikipag-ugnayan sa kanya? Guro na pala siya. Ikaw, tol, huwag mong isipin na ligtas ka dahil may proteksyon ka. Hintayin mo lang. Hindi pa ba namamaga yung mukha mo mula kanina? Fang Yuan, huwag mong isipin na dahil may titulo ka, pwede ka nang maging mayabang. Maging magalang ka sa mga taga-Upper City Association. Mukhang may mga taong hindi pa rin natututo sa huling aral. Huwag mong isipin na dahil nanalo ka na sa akin isang beses, mananalo ka ulit. Sasabihin ko sa iyo na promote na ako sa S-level. Hindi mo na ako makokontrol. Subukan natin. Tumahimik kayo. Hindi na ako magsasayang ng oras. Kahit anong resulta ang nakuha nyo sa Unified Exam. At kahit pa kayo ay nakarating sa First Academy. Lahat yan ay kanselado. Bakit? Nakuha naman namin ang first place sa aming mga rehiyon. Bakit hindi nyo kinikilala ang aming mga resulta? Iyon lang ang ticket para makapasok sa First Academy. Kung dahil doon ay ituturing mo na ang sarili mong henyo, mas mabuting umalis ka na lang. Hindi na ubusan ng henyo ang First Academy. Ito ang inyong reassessment. May 1,000 katao dito. At kailangan nyong mabuhay sa lugar na ito sa loob ng 4 na araw. Ang First Academy ay kukuha lamang ng huling 100 na mananatili. Huwag kayong mag-alala, kapag hindi na kinaya, may teleportation device na magliligtas sa inyo. Ngayon, ipinapahayag ko, ang assessment ay opisyal nang magsisimula. Xiao Yuan, marami nang nagsisimulang mag-away. Pinapayagan ba ng mga patakaran yon? Sinabi naman yon, ang halaga ay ang mga taong mananatili hanggang huli. Hindi na binanggit ang iba. Kaya malamang. Basta't walang mamatay, kahit anong gawin ay pwede. Ganito ba? Parang ginagawa na lang tayong mga hayop. Mukhang hindi ganoon kasimple ang First Academy. Siyempre naman. Ang galing mong magtago, Daga. Ang First Academy ay hindi para sa mga mahihina, lalo na sa mga taga-Lower City. Akala ko ba takbuhan lang ang alam mo? Hindi ko inaasahan. Na ang daldal mo.
Long Yuan durability reduce BY, 70%. Hanggang ngayon, unang araw pa lang, ginamit mo na ang mecha. Dapat matagal mo nang ginawa yan. Punuin mo ng psychic energy ang Long Yuan. At diretso na tayong palayasin silang lahat sa battlefield. Bobo ka ba? Hindi ba kailangan ng oras para ma-recover ang durability? Kakayanin mo ba? At bilang mga taga Lower City, paglabas pa lang natin, tinitignan na tayo. Mga bro, isantabi muna natin ang personal na hidwaan. Ipakita natin sa mga taong ito, mula sa Lower City, kung ano ang First Academy ng Upper City. Yuyan, tiisin mo. Ay max power output ko na. Walang hanggang mandirigma, kahit gaano ka kagaling, hindi mo kayang labanan ang daan-daang tao. Ano pa ang nangyayari sa Upper City Society? Wala man lang mahanap na kahit isang insekto. Buksan ang thermal imaging. Hindi ako naniniwalang mawawala lang siya ng paang bula. Xiao Yuan, nawala ng proteksyon mula sa Long Yuan. Hindi ba't delikado ito? Walang makakapag-isip na tayo matatago sa mismong ilalim ng ilawan. Sundan lang natin ang tangang ito. Hindi rin naman solusyon ang patuloy na pagtatago. Aano kung kunin natin si Nalan Kinsin? Huwag magmadali. Papatay natin siya sa tamang oras. Sa ngayon, magmasid lang tayo. Nawala ng pinaglalabasan ng galit. Magsisimula na silang magkawatak-watak. Sa tingin ko, unahin muna natin ang usapin sa pagsusuli. Nga, ilang lang taga Lower City, pero ang natira ay lahat taga Upper City. Nababaliw na ba kayo? Hindi pa nahahanap, nag-away na kayo. Anong sinasabi mo? Hindi ako membro ng Upper City Society. Ang pinakamahalaga ay manatili sa First Academy. Ang galing mo talaga, Xiao Yuan. Paano mo nalaman na mag-away sila ng kusa? Ganyan ang ugali ng tao. Umalis na tayo sa palagay ko. Hindi simpleng pagsusulit lang ito. Upper City Society, lumaban. Lipulin ang mga kalaban. Ang ingay na yon. Hindi naman siguro. Apat na baitang na halimaw. Hindi ba't sa Stafffield War lang lumalabas ang ganoong nilalang? Huwag nang tumanga, takbo na. Nababaliw na. Hindi kayang labanan ng mga estudyante ang ganyan. Talagang handang gumastos ang Southern Principal. Kahit Earth Dragon dinala, hindi ba niya inaalala ang mga henyong ito? Ang First Academy ay hindi naniniwala sa mga una sa lalawigan. Sino ang nakakaalam kung may mayayamang bumili ng mga taga-suri? 06 kaya nga gusto kong mag-retake. 06 bahala na kung Upper City o Lower City. Kung may kakayahan, manatili. Kung wala, umalis. Ikaw, bigla ka na lang inilipat mula sa taas. Anong malaking operasyon ang gagawin mo sa First Academy? Napansin ko ngayon, maraming bagong mukha sa paligid ng Academy. Balak kong gamitin ang iyong pag-retake para mahuli ang mga kriminal na organisasyon mula sa ibang bansa. Pero mukhang hindi sila mahuhuli sa halatang bitag. Bakit ako ang hinahabol? Ano ba ang gusto nito? Sandali, kung ako ang kriminal na organisasyon. Hindi kaya ngayon sila kikilos? Malamang. Kung gayon, ang bagay na ito ay kinokontrol ng isang tao. May kakaibang pangyayari. Ulat, normal ang lahat. Walang nakitang bakas ng pagsalakay. Malamang simpleng paghihimagsik lang ng Earth Dragon. Hindi ko inaasahang payahong pagkakait ng impormasyon. Adadaya pa rin kayo ng 2 beses. Fang Yuan, tama ba? Huminga ng malalim, Chiu Yan. Kapag nahawakan mo si Xiao Yan, may paraan siyang buksan ang mecha. Xiao Chi, kung ayaw mong mabuksan ang utak ni Fang Yuan, mas mabuting lumayo ka. Alam mo pangalan ko. Sino ka ba talaga? Ako. Pangkaraniwang leader ng mga rebelde. Sinangong Kilang. Sige, kapatid, isang beses ko lang sasabihin. Sumali ka ba sa amin? Hayaan mo na, tignan ko ekspresyon mo. Tiyak naman yung mga pambansang adhikain, klasikong bagay. Ayaw ko nang makinig, huwag, Xiao Yan. Tignan mo, nagmamadali ka na naman. Hindi pa ako nakakabawi. Sasali ako, syempre sasali. Mabait ka pala, kapatid. Halika, tignan kita. Gusto mong mandaya? Akala mo ba tanga ako? Ano naman kung alam mo? Huli na. Ano magagawa ng paglapi? Kahit sabay-sabay kayo, hindi nyo ako kaya. Sino nagsabing suntukan? Meron kang mecha, hindi mo ba magamit? Anong lakas ito? Ang tindi ng mental energy. Parang hinuhugasan ang katawan.
Puno ng ganitong malupit na enerhiya ang loob ng cockpit. Hindi na kaya. Nakakaasar. Hindi mapigilang nasumon ang mecha form. Iano naman. Bunso, kung akala mo makukuha mo ako ng ganito, mali ka ng todo. Xiaoyan, mabilis na naubos ang durability. Huwag mo na ako intindihin, tumakbo ka na. True sight, hanapin ang kahinaan. Magaling. Akin na ito. Ang lakas ng crit, diretsong naglabas ng mecha form. Ang tuso mo, walang sportsmanship. Bahala na, itali niyo siya. Huwag kayong lumapit. Nakakaasar. Gusto mong tumakbo? Tinanong mo ba ang aking latigo? Santukin mo ako. Una mo muna itong harapin. Nagiging malupit ang Earth Dragon kapag nasinghot ang usok. Fang Yuan. Magkikita tayo uli. Trigger mission, linisin ang mga abnormal na hayop. Mabuti naman, hindi pala imposible talunin ang Earth Dragon. Pero kapag bumaba na ang durability, paano kung sabay-sabay sila? Pero, ngayon, wala nang makakapigil sa akin. Xiaoyan, tumakbo na tayo. Naubos na ang durability. Huwag kang mag-alala, ang pagsusulit na ito ay ako ang magpapasya. Xiao Yuan, balak mo bang? Kalmahan mo, hindi ko na kaya. Tiisin mo na lang, panoorin mo ako, buong lakas ang ilalabas ko. Huwag. Hayop ka, subukan mong ulitin. Huli na. Ano, naiintindihan mo pa yan? Nalutas na ang Earth Dragon, lalabas na ang Upper City Association, tibay. Ano pa ang itinatago nyo? Lumabas na kayong lahat. Mga taga Lower City, dahil handa ka nang magpasya, huwag kang magagalit sa amin. Nalantinsin. Sigurado ka bang kayang-kaya mo ako? Huwag kang magpanggap, Fang Yuan. Marahil konti na lang ang tibay mo, di ba? Ang sama-sama nyo, nung kalaban ang Earth Dragon, hindi kayo tumulong. Ngayon naman sinasaktan nyo pa ako. Ano ka, bata? Ito ang katotohanan. Hindi naman talaga patas ang mundo. Mula pa kasi lang, may mga antas na ang mga tao. Ngayon sasabihin mo sa akin na masama ako? Ang lakas ng pressure na ito. Ano to? Huwag kang magpanik. Wala na siyang pag-asa. Nagpapanggap lang yan ngayon. Bibigyan kita ng isang pagkakataon, humingi ka agad ng tawad kay Yuyan. Mga kapatid, sugurin niyo siya. Patayin niyo. Marami tayo dito. Humihingi ng tawad? Sayo? Wala ka ng pagkakataon. Ano? Paano mo nagawa yon? Bigla ka na lang nandito. Ang aking pinagmulan. Nasaktan ako. Nababaliw ka ba? Bilisan mo. Bitawan mo. Ah, kaya pala ang mga taga-Upper City ay nagmamakaawa tulad ng aso. Huli na. Fang Yuan, ikaw sobra ka na. Ako sobra. Ang loko-loko nito, ginawa talaga niya. Nasaktan ang pinagmulan ni Hengte. At tandaan mo, ang pinagmulan ay hindi na maayos. Ang tindi ng puso mo. Ako ang masama. Ako ang sobra. Hindi ba sobra ang ginawa nyo nung pinagsasama-samahan nyo ang mga taga Lower City? Pinaghirapan nilang makapasok dito. Umaasa sa isang patas na laban para sa kinabukasan. Tapos sinira nyo sa pagiging marami. Masama ba ako? Kayong mga taga Upper City dati pa pala ako'y tanga. Inaasam na magkakasundo tayo balang araw. Napakatanga ko talaga.
Dapat matagal ko nang ginamit ang aking mga kamao para basagin ang langit na ito. Lumabas na ang mga kahina-hinalang tao. At tayo'y walang ginagawa? Hindi ba natin ititigil ang pagsusulit? Hindi ba't nalutas na ni Fang Yuan? Huwag kang mag-alala. May pinadala na akong tao para sundan siya. Hindi ngayon ang tamang panahon para guluhin ang sitwasyon. Nakalusot pa rin si Nangongki. Buti na lang magaling ang batang yun. Mabilis niyang naayos. Ginamit pa rin yung teknik na ginamit sa akin noon. Ang leader mismo ng mga rebelde ang bababa. Huwag mo sanang hayaang mahuli ko kung saan ang punong tanggapan mo. Tingnan mo ito. Target si Fang Yuan. Mali ang termino, si Fang Yuan. Nakikipagdigmaan sa Upper City. Tong batang to. May konting asta ko noong bata pa ako. Bilang taga Lower City, gustong-gusto niyang baguhin ang alitan sa pagitan ng mga uri. Hindi ganoon kadali. Sa loob ng maraming taon, yung mga nag-aalay para sa iba. Naunang namatay sa lamig at bagyo. Hindi ba ganoon ka rin? Bilang taga Lower City, napakahirap ng pinagdaanan ko para umabot dito. Sa huli, kahit ang First Academy ay itinayo sa Upper City, ganoon pa rin ang kalalabasan. Ginawa ko na ang lahat. Ito ang pinakamagandang panahon. At ito rin ang pinakamasamang panahon. Pero nakakita na naman ako ng pag-asa. Magaling si Fang Yuan, pero ang kalaban niya. Daan-daang henyo, mga mecha na hindi bababa sa class. Kahit ang Diyos ay wala nang magagawa. Kung hindi siya makapasok sa top 100 mamaya, itatapon mo talaga si Fang Yuan sa eskwelahan. Isang salita ko, isang turok. Walang makakapigil. Ganoon ba kalakas ang kakayahan sa labanan ni Fang Yuan? Nasira lahat ng drone, sira. Principal, may masamang nangyayari. Huwag kang magpanik. Ano ba yan? Principal, tingnan niyo po ito agad. Maraming estudyante mula sa Upper City ang na-eject. Unang araw pa lang. Fang Yuan. Hindi tao si Fang Yuan. Nga, walang awa sa mga babae. Demonyo si Fang Yuan. Paano kami napunta sa parehong batch sa taong to? Sino ang makakapagsabi sa akin kung ano talaga ang nangyari sa loob? Hindi nga. Hindi kaya yun ang iniisip ko. Ilan na lang ang natitira sa pagsusulit. Sabihin mo. Tama ba ang nakikita ko? Mabilis na bumababa ang bilang. Hindi mabilang. Napakalakas na kapangyarihan. Fang Yuan, balak mo bang ubusin? Ang kaunting kayamanan ko? Principal, Guro Weyer, tingnan nyo. Yung pagsabog kanina, nag-eject na mahigit 200 katao. Paano nangyari yon? Unang araw pa lang. Ito ba ang kapangyarihan ng isang legendary commander, ang Eternal War God? Sa pag-isip ko, parang okay lang pala sa mga klase lalaki na may pangarap ambisyon. At may tunay na kakayahan. Parang okay lang pala. Ang galing-galing. Ano pa ang hinihintay? I-anunsyo na natin ang pagtatapos ng eksaminasyon. Anong tingin-tingin ka pa yan? Kung magpapatuloy pa yan, wala na matitirang lugar para sa eksaminasyon sa susunod. Pero, President, kayo mismo ang nagsabing 4 na araw ang eksaminasyon. Tapos na lahat ng laban, anong saysay ng pagstay pa yan? Hindi pa tapos. Rina ng hangin, anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin, palalayasin ni Fang Yuan ang lahat. Minaliit ko talaga siya. Huwag kang lalapit. Demonyo. Libu-libong tao ang sumalakay. Napakaraming class. Hindi man lang nila siya mapigilan. Kaya nga pala tinatawag siyang Eternal War God. Ngayon, sobrang pumped ako. Ang level ng host ay umabot na sa 20. Panandang pandagdag isa sa war group capacity. Ang Fang Yuan pixel character ay naging mas malakas. Yuyan, kaya mo pa ba? Kaya ko. Xiao Yuan, ipagmaneho mo ako ng todo. Hindi na ako pwedeng maging pabiga pa kay Xiao Yuan. Sa pagkakataong ito, kailangan kong magtanggol anuman ang mangyari. Xiao Yuan, lumakas ba ulit ang psychic power mo? Ang tao. Tumakbo na kayo. Ngayon talaga, hindi ko na mapigilan. Kung hindi lang dahil sa misyon, gusto ko talaga siyang palayasin. Fang Yuan, anong klaseng halimaw ka ba talaga? Hindi ka lang ba isang swerteng taga Lower City? Sasabihin ko sa'yo, Nalangkinsin. Matagal na kitang tinitiis. Huwag mo nang sabihin yan kay Xiao Yuan sa hinaharap. Huwag mo ring sabihin yan sa iba. Naniniwala ka na bang kayo kung kontrolin?
Gusto mong subukan? Hindi na. Nagkamali ako. Narinig kong ang yabang-yabang mo, ang dakilang anak na babae ng Nalan Group. Taga Lower City ng taga Lower City. Magsalita ka. Hindi na ako ulit. Ang dugong dumadaloy sa katawan ng kuya mo ay pula. Ayaw kong marinig ang mga salitang mapang-api. Pwede bang baguhin mo yan? Pwede. Mababago ko. Mag-sorry ka ng may tunay na paghingi ng tawad. Itong taga Lower City, simula kanina pa, ang yabang-yabang, di ba? Paumanhin. Sandali, baka gusto niyang. Amo, nagkamali po ako. Bobo ka ba? Yun ay play naming dalawa. Nandito pa si Yuyan. Fang Yuan. Anong ginawa mo sa kanya? Hayop ka. Classmate Fang, 1,000 katao ang na-eliminate mo. Dapat man lang 100 ang natanggap, 3 lang ngayon. Papaano na ang First Academy ngayong taon? Hindi ba kayo ang nagpa-eliminate, Principal? Gusto ko lang maging number 1 sa First Academy. Anong mali doon? At saka, edi huwag na lang ituloy. Sige na. Classmate Fang, diretsahan na tayo. Anong kondisyon mo? Ang mga taga-Upper City, wala akong pakialam. Tanggapin mo lahat ng estudyante galing Lower City ngayong batch. Kung hindi, wala tayong pag-usapan. At, kailangan ako ang masusunod sa academy. May prinsipyo tong batang to, gusto ko. Walang problema, salamat sa'yo. Hindi naman patas ang exam. Gusto kong baguhin yon. Hindi naman ganoon, ayoko lang ng katiwalian. Pero commander ka na. Talagang umangat ka na sa buhay. Pangalan lang yan. Habang may Lower City, may diskriminasyon. Kaya hindi ako pwedeng maging makasarili. Dahil nagtitiis pa ang mga kababayan ko. Sa totoo lang, hindi ba dapat? Walang upper at lower city. Grabe, ganun pala ang pangarap niya. Maaming magtripan sa'yo bukas sa awarding. Sasaklolo ako pag kailangan, pa. Masunod ang gusto mo. Kung ganon, Fang Yuan, magmilitar ka na. Pumunta ka sa Starfield, magtagumpay, at magtayo ng sariling grupo. Saka mo gawin ang gusto mo. salamat, talagang itinuro nyo ang tamang daan. Nakakainis, napakahiya. Kung hindi maakit, puwersahan na. Tipunin ang lahat ng rebelde. Dalhin ang pinakamagaling na armas. Fang Yuan, kung talagang kakampi ka ng mga tiwaling opisyal at ng mga mayaman sa Upper City, laban tayo. Wala nang pagkakataon sa'yo. Lahat ng rebelde, lumabas. At ngayon, saan ka pupunta? Mga walang kwenta. Kayo talaga. Isang hamak na taga Lower City. Ang lupit nyo, hindi kayo makalaban. Puro Fang, kasama ba ako sa sinisiraan mo? Wala ka lang kasi. Kung hindi, ganyan din ang mangyayari sa'yo. Ate, paano ako magagalang sa'yo? Nakakainis lang talaga si Fang Yuan. Ipapatawag ko ang lahat ng mayayaman sa First Academy. Gagawan namin ng paan para makarusahan si Fang Yuan. Ang Upper City Society na hindi masisira. Hindi dapat magkaroon ng butas dahil sa isang hamak na tao. Sige, dapat matagal na itong ginawa. Kapag naalis na siya sa First Academy, papatayin ko siya ng walang libingan. Magandang umaga, Fang Zanshen. Ami, mga estudyante mula sa Lower City. Dahil sa'yo lang nakapasok dito. Lalong gumagaling si Xiao Yuan. Malami ang humahanga sa kanya. Kailangan ko ring magsumikap. Siya na naman. Naghahanda ang Upper City Society na tipunin ang lahat ng kapangyarihan para labanan si Fang Yuan. Gusto kong sabihin sa kanya ang balitang ito ng maaga. Pero paano ko sasabihin? Anong karapatan mayroon ako? Nalan Kinsin, bakit ka pa ulit-ulit na pumupunta kay Xiao Yuan? Huwag mong kalimutan, kung wala siya, hindi ka makakapasok dito. Hindi ako makakapasok. Ibig mong sabihin, kailangan ko pang umasa sa awa ni Fang Yuan. Hindi lang ikaw, lahat ng taga-Upper City dito, dahil lang sa pahintulot ni Xiao Yuan nakapasok. Huwag kang magyabang, chika.
Sige, ikaw at siksiyuyuan mo. Ang harapin ang galit ng Upper City. Hindi ako sasali. Pumunta siyang mayabang sa akin. Hindi kaya ito ang sasabihin niya? Fang Yuan, ako si Nalang Kingsing. Hindi ako taong walang pag-iisip. Huwag kang pumunta sa opening ceremony. Hihintayin ka ng Upper City Society para pagbintangan. Lalo akong pupunta. Ayos yan. Pwede kang humingi ng tulong sa akin para makiusap. Hindi ka maghihintay. Baliw ka ba? Alam mo may pag-ibong pero sumusubo ka pa rin. Hindi biro ang mga mayayaman sa Upper City. Gusto kong makita kung paano nila ako hahawakan. Ako ang number 1 sa buong paralan. Walang utang na loob. Huwag kang humingi ng tulong sa akin pagdating ng panahon. Gusto kong mabuhay ng may dignidad pero palaging may ayaw. Kaya kailangan ko na lang silang lahat bugbugin. Takot ka ba, Xiao Chai? Kahit anong mangyari, Chiao Chao Yuan. Ako at si Long Yuan ang pinakamatibay mong sandigan. Sino ka? Bakit ka pumasok? Siya ay taga Lower City lang. Anong alam niya sa mga patakaran? Ang Cornix Yao Hente na dinurog ko, gumaling na ba? Gusto mong mamatay? Huwag kang mag-alala, hindi pinapapasok ang mga taga Lower City sa auditorium. Nasaan ang mga gwardiya? Itapon mo siya sa labas. Taga Lower City, gaano man kakagaling, hindi ka maglalabas ng gulo sa auditorium. Mahigpit na ipinagbabawal ng First Academy. Umalis ka at papatawarin kita kung hindi. Handa akong durugin muli ang core mo. Ang kapal na mukha mo, taga Lower City. Tingnan mo kung ilan kami rito. Nagsasalita ka pa ng tapang? Gumapang ka palabas ng nakaluhod. Kung hindi, sisirain kita. Ano ba ang balak nitong baliw? Binabalaan kita, Fang Yuan. Huwag kang mag-aksaya. Fang Yuan, naglakas loob ka pa sa president ng Upper City Society, sa Outstanding Youth ng First Academy, sa pangalawang anak ng pamilya Murong. Ang basurang ito ay karapat-dapat ba sa pangunahing upuan? Nakalimutan na ba ng lahat? Dahil hindi ako nagreklamo kaya nakapasok kayo sa First Academy. Kaya, ang lahat ng nakaupo dito ay basura na aking tinalo. Iano naman. Hindi ikaw, taga Lower City, ang magdidikta sa First Academy. Patayin niyo siya. Ako ang bahala. Xiao Yuan, nararamdaman ko ang malakas na restriction dito. Pero kayang-kaya ko pa rin i-activate ang Long Yuan. Kaya ko ang sakit. Huwag kang mag-alala, mahal na Xiao Chai, kaya ko to. Reward, Super Mental Boost. Effect Range, Super Expansion. Nang tumindig ako, hindi ako natakot sa dami ninyo. Malamang natatalo na si Fang Yuan ngayon. Hindi makatuwiran ang Upper City Society, pakiusap. Hindi ko na kaya. Pero pinatawad niya ako noon at dati rin. Sige, tutulungan ko siya, taga Lower City kang bastos. Magpasalamat ka sa kabutihan ng aking loob. Sa campus, bakit may ganito kalakas na mecha fluctuation? Pinabayaan ko lang kayong ayusin ang problema ninyo. Bakit napakalaki ng ingay? Fang Yuan ang may-ari ng mental power na ito. Baka siya ay... Ang lakas na mental power. Hindi ko pa ito naramdaman. Mga babae sa Upper City Society. Hengte, pigilan mo si Fang Yuan, bilis. Huwag mo siyang hayaang maglabas ng mental power. Kuya, ako rin. Babae ka ba? Mag-a-activate ka rin ng mecha form. Ayoko, hindi na ako sasama. Lahat class commander. Wala bang makakapigil sa Eternal War God? Tama na, Fang Yuan. Sa wakas, dumating ang tagapagligtas. Principal ng Southern Branch, pakiusap, disiplinahin mo siya. Naapektuhan na lahat ng mga babae, naming estudyante. Maraming tao ang hindi nakasakay ng maayos. Nagsumbong. Nandito ang principal, huwag kang mag-isip ng kalokohan. Principal, sabihin mo sa kanila kung bakit ka nandito.
Ito ang gantimpala ng paaralan para sa nanguna sa pagsusuli sa pagpasok. Basta't hindi gumawa ng labis si Fang Yuan. Sa loob ng kolehiyo, siya ang may huling salita. Principal, hindi mo pwedeng gawin ito. Taga-itaas na lungsod kami. Paano kami makikinig sa isang taga-ibaba na lungsod? Ito ang taga-ibaba na lungsod na nagwasak sa inyong mga mapagmataas na henyo at ginulo kayo ng husto. Ni hindi niya maprotektahan ang kanyang sariling mekanikal na babae. Muntik na itong ma-activate ng taga-ibaba na lungsod na ito. Tapos na ang sinabi ng principal, sino ang sang-ayon, sino ang tutol. Isang malaking kahihiyan ang araw na ito, Fang Yuan. Kapag nakaluwag na ako. Itiyakin kong magtutulungan ang itaas na lungsod para mapahiya ka. Yamang walang tutol, ipinahahayag ko. Nabuwagi ng itaas na lungsod. Fang Yuan, nababaliw ka ba? Gusto mo bang ibigay sa iyo ang unang kolehiyo? Ano ba ang nangyayari sa iyo? Bakit ganito si Fang Yuan? Talagang baliw na. Ikaw ang nag-inarte, principal ng Timog, maaari mo bang sabihin sa kanya na may karapatan ako rito? Hindi lamang iyon, maaari pang tanggalin ni Ginoong Fang ang lahat sa inyo. Dahil siya ang nanguna, paano kaya? Siya ay isang taga-ibaba na lungsod. Nakakasawa na ang linyang ito. Ano ang narinig ko, hindi lamang ligtas si Fang Yuan. Pinabuwag pa niya ang itaas na lungsod. Ako si Fang Yuan. Kung wala kang problema, tawagin mo akong Panginoon ng Digmaan, Fang. Kung may problema, labas tayo at mag-isa tayong maglaban. Pumunta ako rito para mag-announce ng isang bagay mula ngayon. Sa unang kolehiyo, ako ang masusunod. Maliit na Xiao Yuan. Medyo gwapo, ano ba ang nangyayari? Mula ngayon, sa unang kolehiyo, ako ang masusunod. Ganyan ba ang pagtulong sa akin ni Komandante Huang Fu, tama ba? Pinabuwag ang itaas na lungsod. Malamang galit na galit sa iyo si Nalang Kinsin. Papayagan pa ba niyang lumapit ka sa kanya? At narinig ko rin, si Hank at Murong Fang ay humingi ng tulong sa mga kilalang tao sa kanilang pamilya. Nag-aabang para saktan ka ng malala. Wala akong pakialam kung kaya nila hayaan silang subukan. Na pala, bakit ka pumunta rito para hanapin ako? Hindi ba dapat itago natin ang ating relasyon sa paaralan? Paano kung makita tayo ng ibang tao? Alam kong maganda ang itsura ko. Pero naman, Reyna, hindi mo kailangang magmadali ng ganito. Pwede tayo sa hotel. Tumahimik ka. May mga estudyanteng dumadaan sa labas. Di mo ba nakikita? Ang kapal talaga na mukha nitong Fang Yuan. Ang sarap pakinggan ng mga salitang yan. Pero masikip dito, huwag kang gagalaw. Batang may edad, grabe, ang init. Ang tanga ng itsura, siguradong may masamang iniisip na naman. Fang Yuan, bukas may balita tayo. Binigay na ni Nangongki si Nalang Kinsin. Nag-ipon ulit siya ng tao, may gagawin sa Upper City. Para pilitin tayong isurrender ang displayed weapon. Bobo ba siya? Hindi namin siya bibigyan. Nangako si Nangongki, hindi niya gagamitin sa Gretsia. Mataas ang priority ng mission na to. Kaya bukas, ako ang mamumuno sa mga opisyal. Sumama ka para matuto. Ako ang magko-command. Hindi pwede. Ako ang magdedesisyon, hindi ako sumusunod sa iba. Baguhan ka lang. Huwag mong isipin na dahil sa nangyari sa hiho. Kaya mo nang mag-isa. Malayo ka pa. Noong nasa gera ako. Ang daldal mo, teacher. Tingnan mo to. Umalis ka dyan. God of War Fang, may mission tayo. Seryosohin natin. Yan ba ang sikat na commander? Bukod sa gwapo. Parang ganun lang. Estudyante pa siya, at Mukhang na-discriminate na naman. tahimik. Nag-hire pala si Nangongki ng Poison Hornet Corps. Ang laki ng ginastos. Kilala sila sa kalupitan. Top-tier mercenary group, pera lang ang habol. Mga tropa, mag-ingat. Nararamdaman kong may nakasunod sa atin. Ilalabas na natin ang big weapon para tapusin ang lahat ng issue natin sa military. Bagong developed na mecha inhibitor. Isang turok lang. Hindi na magagamit ang mecha form ng ilang sandali. Lahat handa na. God of War Fang, sa level ng labanang to, mas mabuti pang manatili ka na lang. Paalam na, bata. Ate, unahan na natin.
Si Weirlia ang namumuno. Buti na lang, ibagsak nyo yang mayabang na yan. Mecha inhibitor. Buti na lang pampabagal lang ng galaw. Kakayanin ko pa. Bigo ba ang development? Bahala na. Gamitin natin ang pagkakataon. Mga bata, hulihin natin si Weirlia para maging asawa ng pinuno. Nakakainis, sobrang nakakagulo. Hindi ko maipakita ang tunay kong lakas. Mukhang maganda naman ang gamit ay. Nakakainis. Fangyuan, nakakuha ng hindi inaasahang sandata ang mga bubuyog. Bumalik ka agad sa headquarters para humingi ng tulong. Pero hindi ako marunong magmaneho ng shuttle. Huwag kang magbiro. Kahit magkamali ka sa pagmamaneho ay kailangan mong bumalik. Wala nang ibang paraan. Sa totoo lang, may iba pang paraan. Nagsimula ang side quest. Lumabas ang bida. Isa'y paalam sa mga babaeng opisyal na mataas ang tingin sa sarili. 100 apito ikaw ang tunay na tagapagligtas, 82. Ipaalam sa mga mapangahas na bubuyog na mekaniko. Ikaw ang kanilang hadyat ng pagluluksa. Hindi kilalang gantimpala, pangunahing gawain, medyo kawili-wili ito ah. Kaya papasok na ako. Weirlia, tapos na kayong lahat. Tapos na ba talaga ito? Huwag naman, huwag. Hindi pa ako nakakasakay. Hulihin silang lahat, matagal na akong hindi nakakadama ng babae. Gusto ko ring subukan ang mga mamahaling bagay mula sa itaas na lungsod. Boss, tingnan mo. Ang tanga nito, hindi ba't sinabihan ko siyang bumalik? Bakit siya tumalon pa rin? Wala na, walang tulong. Talagang mahuhuli tayo at mapapabalik. Ang kute nito, huwag na siyang pansinin, hayaan natin siyang mahulog at mamatay. Laging huling lumalabas ang bida, tumayo ka at lumaban. Mga kasama kong mekaniko. Naalis na ang lahat ng negatibong kalagayan. Puno ang katawan ko ng lakas, si Fang naman dirigma ang nagligtas sa atin. Hindi impossible. Guru Weirlia, pumasok na naman ako. Maliit na demonyo, sa harap ng napakaraming tao pa. Ano naman kung naalis ang negatibong kalagayan? Naubos na namin ang tibay nila. Sage, kunin natin silang lahat pawi. Ganoon ba? Anong klaseng abilidad ito? Biglang napuno ulit ang tibay. Mamatay kayo, mga bubuyog. Halimaw, halimaw. Mukhang nanalo na naman ako. Ikaw, nanalo ka. Bumalik ka at tingnan mo, saan na napunta ang mga munting kasintahan mo. Walang mata, hindi mo ba alam na ako ay si Qianting? Ganito ang tono niya, dalhin siya. Bigla na lang nawala si Xiao Yuan nang walang imik. Hindi ko alam kung nakahanap ba siya ng babae. Yulen Yuyan. Pumunta si Xiao Yuan sa harap ng bahay namin. Baka gusto niyang. Ay naku, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano.
Marami kaming pinagdaanan ni Xiao Yuan. Pero hindi naman ganun kabilis. Yuyan, nasa bahay ka ba? Ano ba ang bilis-bilis? Sino kayo? Nandito si Xiao Yuan. Ay, siya ba yung dating mayabang na dalagita? Nangungki, huwag mong isipin na kaya mo akong kontrolin. Kung kailangan, magiging desperada ako. Tito Lin, Dalagita, susunod ka na ba sa akin ngayon? Huwag mong subukang i-activate ang mecha form. Espesyal na suppressor ito, puputok ka. Bitawan niyo ako. Alam niyo ba kung sino ako? Ako si Liu Ruyan, ang mecha girl ng Han Corporation. Hinampas mo ako. Sa mukha pa. Hindi ka palalampasin ni Kuya Qianting. Huwag kang magsalita habang nagsasalita ako. Sa'yo talaga ang hampas. Kuya Qianting pa. Isang mababang uri na commander lang siya na may konting pera. Iwanan si Fang Yan para sa kanya. Ang tanga-tanga. ang target nila ay ang Juijing na binuo ng pamilya Nalan. Hindi ko alam kung bakit nila kayo dinukot. Pero baka dahil sa akin, pasensya na. Naalala ko na. Siya yung dating mayabang na dalagita ng pamilya Nalan. Okay lang. Siguradong ililigtas tayo ni Xiao Yuan. Ang ganda-ganda ng babae, pero kilala niyo rin ba si Fang Yuan? Ako ang kanyang kontratadong mecha girl. Nakaride din ako sa kanya. Isang napakagandang babae at ang dalagita ng pamilya Nalan. Ano ba ang meron kay Fang Yuan? Kahit class siya, pero mahiyap siya. Para sa akin, napakahusay ni Xiao Yuan. Laging first honor siya, pati sa first academy. Parang walang hindi niya kayang gawin. Kaya nga nag-alok ang pamilya Nalan ng malaking halaga para sa kanya. Hindi inaasahang tumanggi siya. Mali ba talaga ang desisyon kong makipaghiwalay? Nagkamali ako, kanina lang. Sinalang Kinsin, si Chiyuyan, at si Liu Ruyan ay nawala, hindi alam kung nasaan. At naglabas ng anunsyo, si Nangongki. Pipilitin kaming isuko ang Juijing, kung hindi, papatayin namin kayo. Fang Yuan, huwag kang magmadali. Malawakan na ang paghahanap ng militar. Malamang malapit ang mahanap kung nasaan si Nangongki at ang kanyang grupo. Pero baka huli na ang lahat pagdating ng panahon. Si Nangongki ay isang tunay na baliw. Kailangan kong mauna sa kanya. Talaga bang ito ang itinakda ng tadhana? Inang-inang kapalaran. Hindi ako magpapasakop sa iba. Naging mabangis ang kanyang espiritual na lakas. Hindi ko pa nakita si Jigo na nagalit ng ganito dahil kaya sa babae. Isang tira, 3 ibon. Walang nakaisip nito. Pero maghanda na tayo. May kutob ako. Malapit nang sumiklab ang digmaan. Pamilyar na pakiramdam. Ikaw ba yan, Fang Yuan? Ang laki ng kapangyarihan. Ang lawak ng kanyang espiritual na lakas. Ang Juejing at ikaw. Lahat ay akin. Gagawin kitang akin. Ang asul na kurtinang ito, pag-alsa ng espiritual na lakas? Sino ba ang may ganitong kakayahan? Di ko pa ito narinig. Sino kaya ang henyo mula sa Upper City? Sana maging jinyang ako kung mapili. Hindi ko inakalang ganito kalakas si Fang Zanshen. Nakakautos ng kusa. Kahit nakatingin lang. Naginit na ang cockpit. Hindi na. Hindi ko na kaya. Parang magwawatak-watak ang katawan ko sa lakas na ito.
Napakalakas na ng kanyang kapangyarihan ngayon. Dekada na akong nasa digmaan, di pa ako nakakita ng ganito. Babala. Sobra ang paggamit ng espiritual na lakas ng host. Magdudulot ito ng permanenteng pinsala. Nahanap kita, Nangongki. Nangongki. Nasa direksyon ng water tower. Fang Yuan, huwag kang magpadalos-dalos. Kapag naglaban sa water tower, milyon-milyong tao ang maapektuhan. I-report na lang natin sa militar at maghintay ng utos. Weirlia, ikaw ba ang nagtuturo sa akin? Hindi, Fang Zanshen, hindi ako nangangahas. Kung gayon, tumahimik ka at sumunod sa utos. Sinong mag-abala sa mga tao ko? Papatayin ko ang buong pamilya niya. Boss, walang kakaiba sa labas. Tatlong magagandang babae, pero sayang. Kung hindi dala ni Fang Yuan ang Juejing, sabay-sabay na lang tayong mamatay. O kaya, kung mauna si Fang Yuan, at ako ang patayin niya, pwede rin. Excited na ako. Paano kaya siya lalabas? Nakalatag na rito ang aking mga bitag at malalakas na kanyon. Isa-isang track ng mga mecha suppressor. Naghihintay lang para hulihin ka pabalik. Ang kapangyarihan mo'y umunlad, pwede na sa tao. Ang isipan sa tao. Dagdag lakas sa labanan. Astig. Sabay na trigger ang side quest, task 2, Reggie Rescue, reward. Kumpletuhin ang 3 side quest para ma-unlock ang main quest, Gate Ambition. Nahanap ka rin, Nangongki. Fang Wargod, gusto mo bang mag-umpisa na? Ang dating mo, ang pogi. Hindi sapat ang intensity, at marami akong upgrades. Level na si Garuda ngayon. Ganoon ba? Di na ako makikipaglaro, hayaan ang mga laruan ko. Improved version ng Mecha Inhibitor, daang beses na mas maganda sa Hornet. Kahit matalo mo siya, imposibleng matalo mo ako. Maliit na Fang Yuan, mabait ka. Kapag di ka na makagalaw, akin na lahat sa'yo. Kulang pa, dagdagan ng flashbang mines. Kontrolin si Fang Yuan hanggang mamatay. Yun ay top-level military equipment, isang tama lang. Lahat tayo'y magiging paralyzed. Huwag mag-alala, ako na ang bahala. Naku, sa ganitong oras pa nagpapapogi. Maliit na Fang Yuan, akin ka na. Ang dali, gusto ko sanang lumaban pa siya. Di ko akalaing ganito kadali. Ah, ganoon ba? Ano? Impossible. Bakit nakakagalaw ka pa? Dahil ako ang Eternal War God. Iano naman, kaya mo ba ako? Lahat ng rebelled, mag-fire ng armor-piercing rounds. Huwag intindihin ang buhay ko. Muntik na, di makasabay sa ariwaltiyan niya. Ang mental power at control precision ni Fang Yuan ay top level. Ang performance ng Wind Empress, na maximize niya ng walang kapantay. Parang mas gumanda ang handling kung ganon. Papatindihin ko ang output. Ano nangyayari? Mapa-phase out na sa mecha form. Hindi. Huwag. Commander Huangfu, si Fang Yuan ay nagdulot ng ganitong pinsala. Anong parusa ang nararapa? Ayon sa emergency war regulations ng Upper City, hindi nag-report si Fang Yuan sa military department. Nag-conduct ng large-scale mental exploration sa buong lungsod ng pribado. Nag-engage sa rebel group ng mag-isa. Nagdulot ng public panic. Malaking pinsala, Commander Huangfu, anong hatol? 2 petty na gago, anong oras na? Nag-away pa rin kayo. Dapat ay declare nas level wanted criminal, ay capture agad. Ano ba talaga ang nangyayari sa labas? Ang ingay. Mukhang lahat tayo'y malalagutan na. Huwag kang mag-alala, si Fang Yuan ang nakikipaglaban sa labas. Naaalala ko ang kanyang lakas ng isip. Huwag matakot, siguradong ililigtas niya tayo. Bakit kayo lubos na naniniwala kay Fang Yuan? May talaga siyang kaya, ngayon marami na siyang naituro sa akin. Talagang hindi na ako masyadong nag-aalinlangan.
Palagi akong naniniwala kay Xiao Yuan. Lagi siyang may paraan sa mga problema. Hayop, talagang napaurong niya ako sa aking match form. Muntik na mawasak ang buong rebelde. May reserba pa ako. Ako si Nangongki, nakatayo akong mamamatay. Hindi ako luluhod para mabuhay. Fang Yuan, taksil ka ng Upper City. Ibigay mo ang Jujing. Kung hindi, kasama mong malilibing ang iyong mga kasintahan. Isang beses ko lang sasabihin, bitawan mo siya. Fang Yuan, kung lalaki ka, lumabas ka ng sarili mo. Xiao Qi. May 12 ng tuneladang bomba sa ilalim ng ating mga paa. Kapag dumating si Fang Yuan, pauwiin kita. Sige na. Xiao Yuan, huwag kang pumunta. Maraming bomba sa ilalim. Tumakbo ka na. Hangal na babae. Ibinigay mo pa sa kanya ang pagkakataong mabuhay. Fang Yuan, huling-huli na ang sasabihin ko. Kung hindi ka lalabas sa kapsula, maghanda kang magsabay tayong mamatay. Gusto ko ang Jujing at maghanda ka ng isang shuttle para sa akin. Huwag mong subukang magtaksil kapag tumigil ang puso ko. Sasabog agad ang lugar na ito. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit ka nagiging ganito kabaliw? Hindi talaga tayo makapag-usap ng maayos. Kapwa tayong taga Lower City, pero hindi ganoon ang buhay ko. Xiaoqi. Hindi, huwag, ibalik mo sa akin ang aking anak. Xiao Qi, hindi ibalik mo sa akin ang aking anak. Ako, na hindi inaasahang nagising bilang level. Dapat sanay nasa Upper City na ako, namumuhay ng maayos. Pero naging ganap na kasinungalingan pala ito. Inutos ng mga makapangyarihan sa Upper City na buong buo akong disektahin at pag-aralan. At sa kabila ng lahat, Dahil lang ako ay isang walang kapangyarihan at walang koneksyon na taga Lower City. Pero nagising ako bilang Garuda, hanggang ilang taon na ang nakalipas. saka ko lang napagtagumpay ang makatakas ng buong lakas. Natapos ang 18 taong pagdurusa, ngunit nang bumalik ako sa Lower City, nalaman kong matagal nang patay ang aking mga magulang, ang dating tahanan. Ay naging pantay na lupa na rin. Fang Yuan, naiintindihan ko ang gusto mong gawin. Ngunit hindi nito mababago ang kalagayan ng Upper at Lower City. Ang tanging daan ay ang maghiganti ng kapalit ng dugo at ngipin. Kailangan kong lipulin ang mga bukbok sa Upper City at pawisan ang mga ulap sa langit. Ang puot ay nagbubunga lamang ng puot. Mali ang daang tinatahak mo. Ang mabubuti ang laging panalo, basta't ako ang manalo. Tama na ang lahat ng sasabihin ko. May hawak akong hostage. Huwag mo nang subukang gamitin ang forced activation na yun. Walang saysay ang anumang sasabihin ngayon, ngunit maniwala ka sa akin. Talagang babaguhin ko ang lahat ng ito. Paano kung hindi ako maniwala? Eh di huwag kang maniwala. Ang lakas ng iyong isipan ay umabot na sa ganitong antas. Nakakontrol ng tao. Di ko pa yan nalirinig. Lia, umalis na kayo agad kasama sina Chiwian. Xiao Yuan, ikaw naman? Bilis, umalis na. Yan ang utos. Talunan ako. Tinatanggap ko. Peking bomba yan. Patayin mo na ako. Hindi na ako babalik sa Upper City para makulong. Nangongki, dadaanan mo ang nararapat na parusa ng batas. Ngunit tinitiyak ko, walang magiging di makatwirang pagpapahirap. Mas mabuti pang patayin mo na lang ako. Akala mo ba may boses ka rito? Isa ka lang asong pwedeng itapon ng mga nasa itaas, kapag hindi na kailangan. Sabi ko, babaguhin ko ang lahat. Walang nang lunas na tanga. Tapos na ang pangalawang side quest. Buksan ang panghuling quest, ang pagkakahati ng landas ng kapalaran. Mga detalye, Matagumpay mong nailigtas ang lahat. alam na rin ng mga tao sa Upper City ang iyong pag-iral. Ang masasamang hangarin at mabuting hangarin ay nagtutulungan sa iyong katawan. Nalilito. Ihulog agad ang armas, itaas ang mga kamay. Criminal ng Upper City. Fang Yuan. Fang Yuan ng Lower City. Lumuhod ka agad at sumuko. Itaas ang mga kamay. Ako ay isang mataas na opisyal ng militar. Ang Empress of the Wind, Lia. Inuutusan ko kayong umatras agad at ihulog ang mga baril. Huwag kang matakot, Xiao Yuan. Iyak na may malaking pagkakamali.
kasama kita palagi. Kung talagang wala ng ibang paraan, at I drive mo na lang ako palayo rito. Gusto kong tumakas sa mundo kasama ka. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Nalan. Anong karapatan ninyong arestuhin si Fang Yuan? Hindi ba ninyo alam na siya ang bayani na nagligtas sa amin? Ito ay warrant of arrest na pinirmahan ni Councilor Murong at Baron Hengte, kasabay ng maaming opisyal ng Upper City. Sinuman, kung magsasagabal, papatayin ng walang awa. Ganun pa rin ang Upper City, consistent. Akala ng iba, kasabwat kita. Isara mo ang iyong mabahong bibig. Hindi ko inaasahan na darating ang araw na ito ng napakabilis. Mga ginoo mula sa itaas na lungsod. Wala bang puwang para sa isang butil ng buhangin mula sa ibabang lungsod sa inyong mga mata? Na-trigger ang opsyon ng gantimpala. Mangyaring pumili ang host. Paalala, maaring magbago ang buhay dahil dito. Pilit na umalis kasama si Nangongki. May tutulong. May tutulong. Maaari kang maapektuhan nito. Marahil ito na lang ang natitirang pagpipilian. Bumaril? Talagang may lakas ng loob. Nangahas namang agaw ng bilanggo. Bulag ka ba? Ang boses na ito ay Komandante Huang Fu. Hindi ba't napakapangahas mo? Pindutin mo rito ang gatilyo. Hindi, hindi. Classmate Fang, mangyaring isuot ito at sumama ka sa akin. Diyos ng digmaan Fang, hindi namin hinahangad ang resulta na ito. Ngunit nakipag-usap na ako sa timong. Ito mahil ang pinakamahusay na pag-ayos. Masyado kang mabilis umangat. Bawat ginawa mo ay labag sa kinaugalian. Sa ibabaw, tila sina Murong Changtian at Hengte ang nangunguna. Ngunit sa katunayan, ang mga matatandang may kapangyarihan sa itaas na lungsod, ay itinuturing ka ng lahat bilang isang tinik sa mata. Naiintindihan ko. Sabihin niyo kung paano malulutas ang sitwasyon. Sa pagkakataong ito, ipapadala kita sa larangan ng digmaan ng Star Domain. Bilang commander ng mga bilanggo ng digmaan, maglingkod upang bawiin ang pagkakasala. Kailangan mong gawin ang lahat upang makontrol ang mga hukbo sa militar. Mag-ipon ng lakas, magkamit ng kapangyarihan sa pagsasalita. Sabay na durugin ang mga hukbong sinusuportahan ng pamilyang Murong at Hengte. Naiintindihan ko. Kaya't magsimula na tayo. Isang walang pangalang tauhan o magiging bantog sa buong mundo. Dito magsisimula ang aking landas. Si Fang Yuan, ang makasalanan, ay pinagsama-sama ang mga parusa para sa maaming kasalanan. Dahil ang parusang kamatayan ay inalis na sa itaas na lungsod, hinatulan ng bilangguan, na 4,000 taon. Hayaan si Fang Yuan na maglingkod bilang bilanggo ng digmaan upang bawiin ang kanyang pagkakasala. Hindi maaari. Iniisip mo ba kaming mga tanga? Ito ay paang pagpapalaya sa kanya. Komandante Huang Fu, Pangulo, si Chow Yuan ay hinatulan ng 4,000 taon. Talagang hindi maaari. Mag-isip kayo ng paan. Gagayin ko ang lahat. Huwag kang mag-alala. Ito ay pakitang tao lamang. Bukas, sa isyong kay Fang Yuan, magkakaroon ng ikalawang rundong negosasyon. Bilang kanyang mechang babae, kailangan mo ring dumalo. Huwag kang kabahan, isang formalidad lamang ito. Gusto ng kalaban na tayo'y galitin. Kailangan nating maging mahinahon. Kung ayaw mong makipag-usap, huwag na. Papayagan ko na lang ba ang militar na maglaban? Ang unang akademya ay maaari ding alinsunod sa mga alituntunin. Palayasin ang mga mag-aral mula sa itaas na lungsod na nararapat ng umalis. Tama na. Lahat tayo ay mga matatandang soro. Talakayin natin ng seryoso ngayon. Ang aming kahilingan ay simple. Basta umalis si Fang Yuan sa Upper City, kahit saan siya mamatay okay lang. Pero parang wala kayong sinseidad. Pwedeng pumayag sa kondisyon. Pero, gusto namin siya. Buisit, Murong Changtian. Utak mo nasa puwet ng aso talaga. Hanggang ngayon iniisip mo pa rin yung batang babae. Gusto lang naming i-invite si Miss Chiuyan. Matulungan kami mag-test ng bagong upgrade. Yung mga half-baked na produkto ninyong nakakasira, wag na ninyong ilabas. Akala ninyo hindi namin alam? Ilang mechanical girls na ang nabaliw sa mga substandard na yan. Wala nang pag-usapan? Okay lang. Pwede naman ikulong si Fang Yuan ng 4,000 taon. Wala kaming talo, alis na kami. Payag ako. Huwag. Masakit ang mga upgrade na yan, hindi mo kakayanin. Nga, pwede pa tayong mag-usap ulit. Hoy Chi, huwag kang magmadali.
Okay lang, kaya ko. Kasi si Xiao Yuan, laging sumusunod sa akin. Hindi ba hero ka raw na magbabago ng mundo? Bakit? Kasama mo na akong bilanggo ngayon? Sabi ko nga, malapit na akong palayain, naniniwala ka ba? 4,000 taon mo lang ngayon. Hintayin mo ako ng 1,000 taon sa labas, lalabas din ako. Dadalhin ko siya. Hoy, saan ka pupunta? Kahit papano, may last meal bago bitay. Ang daang ito papunta sa Stafffield Battlefield. Lyerweya, bakit ka nandito rin? Ano ba talaga ang nangyayari? Namungki, nagawa ko na ang pangako ko sa'yo, di ba? Umuwi ka na at huwag na huwag kang mahuli ulit. Ang lalaking ito, paano? Paano niya nagawa ito? Fang Yuan, salamat. Sumama ka sa akin, ako. Pero nasaan si Xiao Chai? Bakit tayo lang dalawa? Anong oras na? Iniisip mo pa rin ang girlfriend mo? Siyempre nasa school yun. Huwag mo na siyang kontakin. Hindi pwede sa battlefield. Yung mga boses na nagre-restrict ng psychic power. Kasama din yun sa regulations. Ang mga mayayaman sa Upper City, talagang gusto kanilang saktan. Hindi maiiwasan. Kamusta psychic power mo ngayon? Okay na okay, parang accessories lang ito. Bakit parang wala kang pakialam sa lahat? Kasi ang tunay na malakas, hindi takot sa hirap. Magload ng kargamento. Sayang pa naman ang pagpunta ko rito. Opisyal nang magsisimula ang main quest. Great Enterprise. Lahat ng rewards upgraded. Magagamit mo ang rewards na ito para i-upgrade ang lahat ng war group members sa level. Hindi ganun kadali ang patayin ako. Ang lahat ng nawala sa akin, ibabalik ko ng doble. Mga daga sa Upper City, handa ka na ba sa galit ng Eternal War God? Miss Chai, Sexna, siguraduhin mong malalim ang karanasan. Xiao Yuan, Xiao Yuan. Ito ang All Defeat Battalion na inutusan kang pamunuan. Ang dating commander nila, pinatay dahil sa duwag sa laban. Wala sa ayos ang tayo at opo. 4 na po na match maidens. Average level lang ay C, at lahat ay taga Undercity. Ito na ba ang bagong commander? Balita ko, Eternal War God daw. 06, malakas ba talaga? Nakita mo ba ang supreso sa pulso niya? Suot yun. Wala pang 10% ang spirit power niya. Sayang, ang gwapo pero di kami kayang ipilot. Pangtingin lang, hindi magamit. Tumigil kayo. Wala ka bang balak umaksyon? Mga sandalo mo ito. Wala silang kahit pinakabatayang tiwala sa sarili. Walang saysay ang anumang sasabihin ngayon. Mukhang may self-awareness ka pa rin, taga Undercity. Hindi ba't ito ang bantog na Win Empress? Bakit napunta ka sa pagmamaniho ng All Defeat Battalion? Suzihu, Chief Matchmaiden ng All Victory Battalion. Katulad ko, di kailangan ng commander. At kalaban ko. True Sight, activate. Interesting. Di ko inakala, pipi ka pala, taga Undercity. Naloloko na ba si Old Man Huang Fu? Pinapadala ka rito para mamatay. Gusto ko ang tawag na All Victory Battalion. Akin na yan. At ikaw rin. Narinig mo ba? Gusto ka ni War God Fang. Sumunod ka at mag-contract. Akala mo ba, dahil bawal ang away sa kampo, di kita mapaparusahan? Asong taga Undercity. Mukhang mas mapang-api ka pa kay Weirlia sa mga taga Undercity. Tigilan mo ang iyong bibig. Kapag nakapusas ang suppressor, parang basura na lang. Sakto, All Defeat War God para sa All Defeat Battalion.
Nagustuhan mo ba ang pangalang binigay ko, War God Fang? Isang grupo ng mga basura. Bakit ako mag-aalala sa'yo dahil kay Murong at Hengt? Nakakatawa talaga. Huwag mawalan ng pag-asa. Sa pamumuno ni War God Fang, makakabangon tayo at dadaanin ang All Victory Battalion. Mga kapatid, huwag nating ikahiya ang sarili. Tumayo tayo. Fang Yuan, ano ang nangyayari? Sa palagay mo, ilang speech na ang narinig niya bago kayo? Ang kailangan nila ngayon ay hindi masiglang salita, kundi isang tagumpay. Isang walang katulad na malaking panalo. Ako lang ang makakagawa noon. Kaya't akin silang magiging match maidens. Ito ay napakahalagang medical supplies. 06, 10 milyong tao ang naghihintay ng tulong. Huwag sana may mangyaring mali. Ayos lang, ginawa ko ang lahat sa loob ng 10 araw para palakasin ang grupo. Pero ikaw na boss, ang dali-dali mong umalis. Wala ka man lang ginawa. Tumahimik ka, may nararamdaman akong kakaiba. Ano ba naman ang mararamdaman mo? Sa tingin ko, wala kang kwentang taga-ibaba. Takot ka lang, kung ayaw mong sumama, umalis ka na. Ang hina-hina nitong commander, mas maganda pa yung huli. Nga, kahit anong sabihin ni Suzihu, tawa lang siya. Hindi man lang kami sinanay. 10 araw na, ala siyang ginawa. Baka wala na talaga siyang lakas ng isip. May malaking mangyayari, ang hinihintay kong laban, darating na uli. May mga halimaw mula sa silangan at kanluran, maghanda agad. Ikaw ang magbantay sa silangan, Suzihu. Ikaw sa kanluran, kung hirap ka, humingi ka agad ng tulong. Fang Yuan, may problema ka ba dito? Wala akong nararamdamang kakaiba. Ikaw naman, pa ang nagtuturo ng trapiko. Pwede kang magbiruan sa akin, pero ngayon, seryoso ito. Milyon-milyong tao ang umaasa sa gamot na ito. Inuutusan kita, gawin mo agad. Utos, tingnan mo muna kung sino ka. Totoo ba talaga? Swerte lang ba? Buong grupo, magtungo sa kanluran. Ikaw, siguraduhin mo mabantayan mo ang silangan. Kapag may nangyaring mali, ako ang unang gaganti sa'yo. Pangalawang antas lang ang mga halimaw, kaya natin ito. Buong grupo, hindi matatalo, walang makakapigil. Walang makakapag-utos sa akin, ako lang. Ang makakapagpakita ng tunay na lakas ng Blood Asura. Sir, tapos na ang mga halimaw. Lahat ng gabay ay may sugat, kailangan ng pahinga. Maganda na ang resulta laban sa pangalawang antas. Umuwi na kayo, magpahinga. Ang lakas ng pressure, panglimang antas na halimaw. Huwag magabutas ang depensa. Tibayan ninyo, lagi akong may lakas ng isip para sa inyo. Bakit hindi mo gamitin ang King of the Wind para tapusin ito? At hindi ka ba nahihirapan? Paano mo nagagawa na kontrolin ang maraming mecha girl? Huwag mo nang pakialaman, kailangan nila ng tiwala. Hindi mo ba napapansin, nagbabago na sila? Nagawa natin talaga. Salamat kay Commander Fang. Ano kinalaman niya? Nagbigay lang siya ng lakas ng isip. Tayo pa rin ang kumilos. Ako si Suzihu sa lahat ng tropa. Halos mawasak ang buong grupo. Sa kanluran, may panglimang antas na halimaw. Fang Yuan, kunin mo ang gamot at umalis ka na. Tapos na ang mga 5th year mutant, wala na tayong pag-asa. Tumakbo na. Huwag kayong alis. Hindi tayo tatakas. Hindi tayo tunay na sundalo kung tatakas tayo. Huwag silang sisihin, kailangan pa ang huling gamot. Ano ito? Hindi ko pa naramdaman ang ganitong lakas. Ang Sechic energy ay dumadaloy ng malakas. Ito ang lakas na ibinigay ni Fang, ang War God. Siya ang nagpabisa sa atin. Mula ngayon, ang All Victory Battle Group hindi tatakas sa labanan. Hindi natin kayang talunin ang 5th year mutant. Tapos na ang lahat. Sana yung walang kwentang commander ay magawa ang huling utos ko. Hoy, sino ang sinasabi mong walang kwenta? Fang Yuan, pumunta ka pa rito para mamatay. Ni hindi mo magawa ang pinakasimpleng bagay. Paano ito nangyari? Mali ba ang nakikita ko?
Pinatay mo ang 5th-tier mutant sa isang iglap. Ikaw pa rin ba yung walang kwentang commander? Suzihu, sumali ka sa aking All Victory Battle Group. Ito ay utos. Kumusta, miss? Mula noong insidente sa water tower, hindi na ako pinapalabas ni Daddy. At araw-araw, kailangan kong tingnan ang research lab, nakakabagot. Parang nasa interstellar battlefield siya, di ba? Ang bayani na sumagip sa atin, naging war criminal na pala. Nakakatawa talaga. Ngayon, parang wala lang ang Upper City. Miss, ito ang pinakabagong research report. Pakitingnan. Jason, ang Murong family at Henty Group ay madalas maglabas ng mga modifications. At ang resulta ay napakaganda. Sa wakas, may nahanap na akong clue. Hindi ba ito si Long Yuan? Si Chai Yuan nag-i-eksperimento para sa kanila? Inutusan ni Fang Yuan? Hindi, impossible. Hindi niya papayagan si Chai Yuan na gawin ito. Kaya hindi alam ni Fang Yuan. Hindi ko siya makontak. Isinasaalang-alang ang mga kakaibang pangyayari. Mula sa bilanggo, naging war criminal siya. Baka may lihim na transaksyon sa likod nito. Sa anumang paraan, kailangan kong makita si Fang Yuan. Nagpapaalala lang ako bilang kaibigan. Hindi talaga ako gustong makita siya, hindi talaga. Mula noong huling escort mission, ako na ang opisyal na humawak sa All Victory Battle Group ni Suzihu. Nawala na ang kahihiyan ng pangalang All Defeat. Espesyal na dinala ni Commander Huang Fu ang balita. Ang Murong at Hengte. Patuloy pa rin nag-imbestiga sa akin ng kalihim. Buti na lang, hiniling ko rin kay Suzihu na itago ito. Pero, bakit palagi niya akong iniiwasan? Mas cute pa rin si Xiao Chai. Kumusta ka ngayon? Kumakain ka ba ng maayos? Natutulog ka ba ng mahimbing? Ikaw si Nalantingsin. Gago. Ang hirap kitang hanapin. Nagpakabuti ako para lang makalabas. Ginamit ko lahat ng koneksyon ko. Bago ko nalaman na nasa malayong warzone ka pala. Anong nangyari? Bakit siya naging ganito? Talagang hindi mo alam. Ang pamilya Murong at Henty Group. Ginagawa siyang ginyapig para sa mga pangit na mods. Kailan ito nagsimula? Nang maging war criminal ka. Mahigit 1 buwan na ngayon. Hindi na kaya. Matutulog muna ako sandali. All Victory Legion, lahat magtipon. Ano nang nangyayari? Alam mo na ang lahat. Hindi na kita papansinin sa nakaraan. Mapormasyon ka agad. Lusob tayo sa Upper City ngayon. Xiao Yuan, makinig ka sa akin. Mahina pa tayo. Si Commander Huang Fu at ang principal. Talagang gusto ka nilang tulungan. Si Oiwan, hindi mo ako pwedeng tawagin yan. At huwag kang magpanggap na para sa ikabubuti ko. Kung wala kang kapangyarihan, ikaw pa rin ang mataas na reyna sa hangin. Si Yuyan lang. Ang hindi kailanman. Nagbago. Tungkol sa sinasabi mong kapangyarihan. System, gamitin ang complete upgrade. Panahon na para baguhin ang laro. Eternal Legion para sa akin. Wasakin ang Upper City.